Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2105-13. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Indigo spiritual na ugat. Natuwa si Alvin dito. Ang kanyang innate spiritual root ay tiyak na magiging indigo kung lalamunan niya ang isang dilaw na innate spiritual root. Bagamat si Boji ay isang sectless cultivator lamang, siya pa rin ang pinuno ng isang alyansa sa Sin City. Sa kanyang cultivation base sa third form of the Saint Celestial Stage, ang kanyang innate spiritual root ay tiyak na hindi magiging masama. Hindi bababa sa ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa isang dilaw na innate spiritual root. Bago dumating sa Sin City 10 araw na ang nakalipas, si Alvin ay nagbalat kayo. Ang kanyang kasalukuyang disguise ay iba sa mga ginamit niya sa Fire Worship Sect at Clarity City. Dahil ang mga miyembro ng Ground Axe Alliance na naruroon ay mga quintessential Saint Cultivator lamang, hindi naisip ni Alvin na kailangang gamitin ang 10,000 Swords Territory para harangan ang paningin ng mga miyembro ng Ground Axe Alliance nang kainin niya ang innate spiritual root ni Boji. Sa ilalim ng nakakatakot na mga tingin ng mga miyembro ng Ground Axe Alliance, tinawag ni Alvin si Elder Hal at bilis na nilamon ang innate spiritual root ni Boji sa tulong ni Elder Hal. Elder Hal. Sa katunayan, hindi binaygo ni Boji si Alvin. Si Boji ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Matapos lamunin ang innate spiritual root ni Boji, ang innate spiritual root ni Alvin ay matagumpay na nagbago sa isang indigo innate spiritual root tulad ng hinulaan ni Elder Hal. Ang iyong innate spiritual root ay isa na ngayong indigo innate spiritual root. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Elder Hal, agad niyang sinubukang maramdaman ang heaven and earth spirit energy sa kanyang paligid. Ginamit niya ang kanyang cultivation method, ang Nine Dragons War Sovereign Technique, para ma-absorb ang heaven and earth spirit energy at i-circulate ito ng ilang beses sa kanyang katawan. Ang bilis ng cultivation na ito ay higit sa isang beses na mas mabilis kaysa sa dati kong bilis. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang na kasing liwanag ng mga bituin nang matuklasan niya ang kanyang bagong bilis ng paglilinang. Kasunod nito, kinuha ni Alvin ang spatial ring ni Boji at ibinagsak ang kanyang katawan sa lupa. Thud! Bumagsak ang katawan ni Boji sa lupa at naging duguan na laman. Nang marinig ng mga miyembro ng Ground Axe Alliance ang tunog ng pagbagsak ng kanilang pinuno sa lupa, mabilis silang nanambalik ang kanilang pakiramdam. Napuno ng takot ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin na para bang nakakita sila ng multo. Nang maalala nila ang nangyari, nahirapan pa rin silang paniwalaan. Ako. Nanaginip ba ako? Ang isang taong kasing lakas ng ating pinuno ay napatay sa isang galaw lang. Niwala siyang panahon para tapusin ang kanyang sentensya. Ang lalaking iyon ay hindi man lang naglunsad ng palihim na pag-atake. Direkta niyang inatake ang aming pinuno, at gayon pa man, ang aming pinuno ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react bago siya pinatay. Ang 9 na miyembro ng Ground Axe Alliance ay nagbulungan sa kanilang mga sarili na may nanginginig na boses. Ang lakas ng binata na nakasuot ng lila ay wala sa kanilang inaasahan. Kahit ano paman, ang kanilang pinuno ay isang powerhouse pa rin sa third form ng Saint Celestial Stage na nasa ika-266 na pwesto sa Supreme Saint Ranking. May napatay na tulad niyan sa isang galaw lang ng binata na naka-purple. Ang binata na nakasuot ng lila ay kailangang maging napakalakas. Nasa fourth form ba siya ng Saint Celestial Stage o mas mataas? Narinig ni Alvin ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga miyembro ng Ground Axe Alliance at tumingin sa kanila nang walang pakialam. Balak niyang pabayaan sila. Gumalaw ang kanyang katawan habang naghahanda na siyang umalis. Sa kanyang opinyon, ang mga miyembro ng Ground Axe Alliance ay ipinadala ng kanilang pinuno, si Boji, upang sundan siya. Wala silang balak na patayin siya kaya wala siyang dahilan para patayin din sila. Dahil patay na si Boji, wala nang dahilan para pahirapan niya sila. Nang malapit nang umalis si Alvin, isa sa mga miyembro ng Ground Axe Alliance ay naglakas loob at tumawag, "Aking Panginoon." Nagulat si Alvin, at napatigil siya. Napatingin si Alvin sa lalaki mula sa Ground Axe Alliance na tumawag sa kanya. Medyo nakasimangot na tanong niya, "May iba pa ba?"
Ang iba pang mga miyembro ng Ground Axe Alliance ay malapit ng bumaantong hininga nang makita nila si Alvin na naghahanda ng umalis at walang intensyon na pahirapan sila. Gayunpaman, tumibok ang kanilang mga puso sa takot nang marinig nila ang kanilang kasama na tumatawag kay Alvin. Idiot! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Damn it! This jinx was about to leave. Bakit mo siya pinipigilan? Paano kung magsisi siya na pinakawalan tayo at nagpas siyang patayin tayo? Huwag mo kaming kalagkarin kasama mo kung gusto mong mamatay. Ang iba pang miyembro ng Ground Axe Alliance ay nagpapadala ng galit na voice transmission sa miyembro ng Ground Axe Alliance na pumihil kay Alvin sa pag-alis. Nais nilang maibalik ang panahon at tatakan ang kanyang bibig. Gayunpaman, hindi sila pinansin ng miyembro ng Ground Axe Alliance na nagsalita. Tumingin siya kay Alvin nang may paggalang habang nagtanong, "Aking Panginoon, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" May dahilan ba kung bakit ka nagtatanong? Malamig na sabi ni Alvin na parang wala siyang balak na ibunyag ang kanyang pangalan. Aking Panginoon. Dati, si Boji, ang dating pinuno ng Ground Axe Alliance, ay nasa ika-266 na pwesto sa Supreme Saint Ranking, mataimtim na sinabi ng miyembro ng Ground Axe Alliance, "Ngayon, maswerte kaming masaksihan ang iyong lakas noong pinatay mo si Boji. Kung alam namin ang iyong pangalan, makakatulong kami sa pagpapalaganap ng balita tungkol sa pagpapalit mo sa Supreme Saint Rango kung mas mataas na ang rango mo kay Boji." Boji, kung gayon, pakitunguhan ito na parang wala akong sinabi. Ang mga salita ng Ground Axe Alliance ay tila taos-puso na parabang sinasabi niya ito para sa kapakanan ni Alvin. Nang marinig ito, ang ibang mga miyembro ng Ground Axe Alliance ay nakaramdam ng inis. Bakit hindi nila ito naisip? Kung nagsalita sila, magagawa nilang purihin ang powerhouse na ito. Maaaring hindi nila kailangang mag-alala na pagsisihan niya ang kanyang desisyon at babalik upang patayin sila. Panginoon, tama siya. Kung sasabihin mo sa amin ang iyong pangalan, tiyak na ikakalat namin ang pangyayari ngayon. Huwag po kayong mag-alala, Panginoon. Kung mayroon man pong hindi naniniwala, handa kaming manampa sa panunumpa ng parusang kidlat para patunayan na kami ay nagsasabi ng totoo. Bagamat ang iba pang 8 miyembro ng Ground Axe Alliance ay mas mabagal sa pag-uptake, hindi ito naging hadlang sa kanila na manghimasok kay Alvin tulad ng ibang miyembro ng Ground Axe Alliance. Tumingin si Alvin sa mga miyembro ng Ground Axe Alliance at bahagyang tumango habang sinabi niya, "Ako si Fulton." Sa sandaling matapos siyang magsalita, nawala siya sa harap ng 9 na miyembro ng Ground Axe Alliance na parang bugzo ng hangin. Matapos ang pag-alis ni Alvin, ang 9 na miyembro ng Ground Axe Alliance ay nakahinga ng maluwag nang maisip nila kung paano nila nagawang makatakas sa kamatayan. Fulton. Mayroon bang ganyan sa Supreme Saint Ranking? Tanong ng isa sa mga miyembro ng Ground Axe Alliance. Sobrang binibigyang pansin ko ang Supreme Saint Ranking. Sa palagay ko ay walang sino mang tinatawag na Fulton na nirerango sa Supreme Saint Ranking. Parang si Fulton ay isang reclusive sectless cultivator. Sabi ng isa pang miyembro ng Ground Axe Alliance. Bagamat ang Supreme Saint Ranking ay isang listahan ng 1,000 pinakamalalakas na tao sa Dao Martial Land, maraming makapangyarihang reclusive na tao ang mas gustong manatiling nakatago. Sa makatuwid, hindi sila nirerango sa Supreme Saint Ranking kahit gaano pa sila kalakas. Sa opinyon ng mga miyembro ng Ground Axe Alliance, si Fulton na pumatay sa leader ng Ground Axe Alliance, si Boji, ay malamang na isang reclusive sectless cultivator. Ngayong nakalabas na siya, agad siyang nakakuha ng hanggang 266 na pwesto sa Supreme Saint Ranking. Si Fulton ay magiging sikat sa Sin City at sa Dao Martial Saint Land pagkatapos ng araw na ito. Lahat ng miyembro ng Ground Axe Alliance ay nakatitiyak dito. Ang mga tao mula sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land ay may opinyon na ang Upper Province lamang ay sapat na upang kumetawan sa buong Dao Martial Saint Land. Ito talaga ang katotohanan. Sa kasalukuyan, ang Lower Province ay mas mahina kaysa sa Upper Province. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng malalakas ay naninirahan sa Upper Province. Nang ang grupo ng mga miyembro ng Ground Axe Alliance ay bumalik sa Sin City, hindi sila nang ahas na magpabeya at nagsimulang kumalat tungkol sa nangyari. Ang balita ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa Sin City. Si Boji,
Ang pinuno ng Ground Axe Alliance, ay isang cultivator sa third form ng Saint Celestial Stage na nagre-rango sa ika-266 sa Supreme Saint Ranking. Maaari siyang ituring na sikat sa Sin City. Natural lang na ang kanyang kamatayan ay mabigla sa mga walang sekta na magsasaka sa Sin City. Isang powerhouse na tinatawag na Fulton ang pumatay kay Boji. At saka, pinatay niya si Boji sa pamamagitan ng direktang pag-atake nang hindi gumagamit ng anumang maling paraan. Maraming mga sectless cultivator ang nagulat nang malaman nila ang tungkol dito. Maaaring ituring si Boji bilang above average sa mga powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Isang taong tulad niyan ang napatay sa isang galaw lang. Si Fulton ay kailangang nasa powerhouse sa fourth form Saint ng Celestial Stage o mas mataas. Maraming tao ang nag-isip. Naniniwala sila na kahit ang pinakamalakas na powerhouse sa third form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land ay hindi kayang patayin si Boji sa isang galaw lang. Sa pagkalat ng balita, ang pangalan ni Fulton ay kumalat na parang sunog sa Sin City. 2,106. Ang Supreme Saint Ranking ay malawak na kinikilala sa Dao Martial Saint Land, at ang ranking nito ay i-update minsan sa isang buwan. Ang isang naipublish na listahan ay ilalabas isang beses sa isang buwan sa mga tao sa Dao Martial Saint Land. Inilathala ito sa anyo ng isang booklet na katulad ng mga magazine sa lupa kung saan nagmula si Alvin sa kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, kumalat ang pangalan ni Fulton sa Sin City, sa Central Region, at sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Isa pang sectless cultivator ang lumitaw sa mga mata ng publiko. Bukod dito, siya ay agad na nirerango sa ika-266 sa Supreme Saint Ranking sa sandaling siya ay nagdebo. Ang lahat ng may kopya ng listahan ng Supreme Saint Ranking ngayong buwan ay agad na nalaman ang tungkol kay Fulton. Mula sa isang walang tao, si Fulton ang naging pinaka-pinag-uusap ang tao sa isang gabi sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Kahit si Alvin ay hindi inaasahan na mangyayari ito. Mula nang patayin niya si Boji, ang dating pinuno ng Ground Axe Alliance, at bumalik sa Sin City, naghanap na siya ng ibang inamatutuluyan para makapag-cultivate siya. Ngayong taglay na niya ang isang indigo innate spiritual root, gusto niyang hampasin habang mainit ang bakal at makapasok sa quintessential saint stage. Hindi ako lalabas mula sa closed door cultivation hanggat hindi ako makakapasok sa quintessential saint stage. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili nang makapasok siya sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ano man ang nangyayari sa labas at kung paano pinag-uusapan si Alvin, ito ay sisubog pagkatapos ng ilang sandali. Ilang beses na binanggit ang pangalan ni Fulton sa Sin City bago ito unti-unting namatay. Natural, ito ay dahil ang insidente ay nangyari sa Sin City at ang mga tao doon ang unang nakaalam na pinatay ni Fulton si Boji na nasa ika-266 na lugar sa Supreme Saint Ranking. Gayunpaman, sa labas ng Sin City, maraming maliliit na lungsod ang nagsasalita pa rin tungkol kay Fulton. Sa panahong ito kumalat ang pangalan ni Fulton sa Central Region. Sa hangganan ng kanlurang rehiyon. Sa loob ng ari-arian ng Wagner clan ng Clarity City. Sa madaling araw, isang matandang boses ang tuwang-tuwang bumasag sa katahimikan sa tirahan ni Ira. Miss Ira, may magandang balita. Natural, ang tao ay nakatayo lamang sa labas ng tirahan ni Ira. Hindi siya nangahas na pumasok nang walang pahintulot nito. Nakatayo sa labas ang matanda na may hawak na booklet. Sa pabalat ng booklet, ang mga salitang, Supreme Saint Ranking, ay isinulat ng maganda. Ito ang pinakabagong listahan ng Supreme Saint Ranking. Ilang sandali pa, lumabas ang isang kasambahay at sinabi sa matanda, Elder Leiron, iniimbitahan ka ni Miss na pumasok. Pagkatapos nito, sinundan ng matanda ang dalaga sa tirahan ng young Miss ng Wagner clan, si Ira. Dinala siya sa pavilion sa harapang bakuran ng kanyang tirahan. Gaya ng dati, si Ira ay mukhang maislan at ethereal na parang isang engkanto na bumaba sa mortal na mundo. Elder Leiron, anong magandang balita ang dala mo ng madaling araw? Nakangiting tanong ni Ira nang makita niya ang matandang lalaki na naglalakad papunta sa pavilion. Ang matanda ay ang pangalawang elder ng Dorian clan, Leiron. Isa rin siya sa ilang mga powerhouse ng Saint Celestial Stage na naninirahan sa Clarity City. Kung makita ng mga tao kung gaano siya kagalang-galang sa young Miss ng Wagner clan, magugulat sila.
Pagkatapos ng lahat, sa Clarity City kung saan bihira ang mga powerhouse ng Saint Celestial Stage, napakataas ng kanilang mga status. Bukod dito, hindi lang siya isang ordinaryong Saint Celestial Stage powerhouse, siya ang second elder ng Dorian Clan. Maging ang clan leader ng Dorian Clan ay kailangang maging magalang sa kanya. Gayunpaman, siya ay tila isang alipin sa anak ng clan leader ng Wagner Clan. Tunay na iyon ang katotohanan. Noong una, sinalungat ito ni Leiron. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang hindi siya itinuring ni Ira na parang isang alipin at iginagalang siya kahit na nanumpa siya sa panunumpa ng parusa sa kidlat, unti-unti niyang tinanggap ang kanyang tungkulin. Ito marahil ang ibig sabihin ng kasabihang, to win one over with kindness. Ipinasa ni Leiron ang pinakabagong listahan ng Supreme Saint ranking kay Ira at sinabing, tingnan mo, Miss Ira. Tingnan mo ang pangalawang pahina. Kinuha ni Ira ang booklet at binaliktad ito sa pahinang binanggit ni Leiron. Maya-maya ay nagliwanag ang mga mata niya. Ito ay dahil nakita niya ang pangalan ni Fulton. Si Fulton, isang reclusive sectless powerhouse. Kasalukuyang nananatili sa hilaga ng Central Region sa Sin City. Napatay niya si Boji na nasa ika-266 na ranggo sa Supreme Saint ranking sa isang laban, na epektibong pumalit sa kanyang pwesto sa Supreme Saint ranking. Bukod sa pangungusap na iyon, ang buong pahina ay napuno ng mga nakaraang tagumpay ni Boji. Ito ay nagsilbing foil upang ipakita kung gaano kahanga-hanga si Fulton. Higit pa rito, ang booklet ay nag-isip pa na ang tunay na lakas ni Fulton ay maaaring mag-rank sa top 200 ng Supreme Saint ranking. Central Region, Sin City. Fulton. Isang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Si Ira ay lubos na nakatitiyak na si Fulton ang lalaking na-miss niya. Natural, alam niyang ang pangalang Fulton ay isang pseudonym lamang. Ang tunay na pangalan ni Fulton ay Alvin. Isa siya sa 8 great prodigies ng Fire Worship Sect. Sikat na siya noon pa. Medyo matagal na mula noong umalis siya, ngunit pakiramdam ko ay kakakilala ko lang sa kanya kahapon, pagmumuni-muni ni Ira sa isip habang ang mga masalimuot na emosyon ay makikita sa kanyang mga mata. Kung noon pa man ay hindi siya maniniwala na magugustuhan niya ang isang lalaki na isang araw lang niyang nakilala. Sa katunayan, akala niya ay unti-unti na niyang makakalimutan ang tungkol sa kanya pagkatapos na ang lahat ay nawala at lumipas ang oras. Gayunpaman, tila nahihirapan siyang kalimutan ang tungkol sa kanya. Sa loob ng napakaraming taon, hindi siya nag-interesado sa isang lalaki, ngunit ngayon ay may isang lalaki na nakabaon ng malalim sa kanyang puso. Hindi niya kayang bitawan siya. Marahil ay oras na para umalis ako sa Clarity City, naisip ni Ira sa sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata. Miss Ira, sa tingin mo ba ay si Lord Fulton? Hindi naiwasang magtanong ni Leiron nang makita niyang si Ira ay sa wakas ay nanambalik ang kanyang katinoan. Ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ito ay ang parehong Fulton na kumilos ng labi sa Wagner Clan noon, ngunit hindi siya lubos na sigurado. Siya nga, sabi ni Ira na tumango, bago siya umalis, sinabi niya sa akin na pupunta siya sa Sin City ng Central Region. Hindi napigilan ni Leiron na mapasinghap nang marinig ang kumpirmasyon mula kay Ira. Siya talaga yun. Samantala, sa kanlurang rehiyon. Ang pinakahuling listahan ng Supreme Saint ranking ay umiikot din sa Fire Worship Sect, isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Narinig na ng lahat ng nasa Fire Worship Sect ang tungkol kay Fulton ngayon. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang mag-iisip kahit na sa kanilang pinakamaligaw na panaginip na si Fulton ay si Alvin, isang tunay na disipulo ng Fire Worship Sect. Sa Asher Dragon Sanctum ng Fire Worship Sect. Kamakailan, ang unang direktang disipulo, si Boris, ng Topher, ang Sanctum leader ng Asher Dragon, ay nananatili sa mansyon ni Topher. Ilang araw na ang nakalilipas, ang isang balita mula sa Sin City ng Central Region ay lalong nagpagalit kay Boris. Sa booklet, nakasaad na pumunta siya sa Sin City. Kailan siya pumunta sa Sin City sa Central Region? Kailan niya pinatay ang kapatid ng isang representante na pinuno ng isang alyansa na tinatawag na Black Crow Alliance at gumawa ng isang kaaway mula sa alyansa? Bagamat hindi natatakot si Boris sa Black Crow Alliance dahil suportado niya ang Fire Worship Sect at ang Sanctum leader ng Asher Dragon Sanctum, nagagalit pa rin siya dahil sa maling akusasyon. Si Fulton,
isang reclusive sectless cultivator, ay pinatay si Boji na nasa ika-266 na ranggo sa Supreme Saint Rangkang at pumalit sa kanyang pwesto sa Rangkang. Mukhang nanlumo si Boris habang pinagmamasdan ang booklet. Ang kanyang ranggo ay bumaba mula sa ika-421 na pwesto hanggang sa ika-537 na pwesto. Maganda kung ako ay magiging katulad ni Fulton at makapasok sa top 300 sa Supreme Saint Ranking at makilala sa Dow Marshall Saint Land. Ipagmamalaki sana ako ni Master. Sa aking dating innate spiritual route, ilang oras na lang bago ako makapasok sa top 300 sa Supreme Saint Ranking. Sa katunayan, posibleng maging top 10 man lang ako sa rank. Supreme Saint Ranking kasama ang aking indigo innate spiritual root sa Dow Marshall Saint Land, maaari akong ituring na isang top prodigy, bulong ni Boris sa kanyang sarili. Duguan ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nahulog siya mula sa langit patungo sa impyerno sa magdamag. Wala na ang lahat ngayon. Wala na ang lahat. Kasalanan ni Alvin. Kung hindi dahil sa kanya, ako kaya ang nasa posisyong ito. Mawawala ba ang aking indigo innate spiritual root? Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumahimik si Boris. Malinaw niyang naaalala ang eksena noong nakalaban niya si Alvin noon. Lubhang kalmado siya sa sandaling ito, at bigla siyang tinamaan ng isang mahalagang pag-iisip. Noon, nang talunin ako ni Alvin, kahit na ang kanyang lakas ay nadagdagan sa kanyang uri ng tulong na divine ability, imposible para sa kanya na maging mas malakas kaysa sa akin kahit na pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng kanyang divine abilities sa kanilang pinakamataas na antas. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay tila may banal na tulong. Napakabilis nito kaya hindi na ako nagkaroon ng oras para mag-react. Batay sa kanyang lakas noong panahong iyon, kahit na gumamit siya ng 1,000 inscription Saint Sword, hindi pa rin siya magiging kasing lakas. Ngayong naisip ko na, malamang na gumagamit siya ng 10,000 inscription Saint Sword, isang super saint weapon sa 10 Great Saint Weapons Ranking. 2,107. Ang master ni Boris ay si Topher, ang Sanctum leader ng Azure Dragon Sanctum. Isa rin siya sa pinakamalakas na Golden Flame Elder sa Fire Worship Sect. Ang isang taong tulad niya ay natural na nagmamayari ng 1,000 inscription saint weapon. Para sa kadahilanang ito, si Boris ay may mas mahusay na pag-unawa sa 1,000 inscription saint weapons kumpara sa iba. Kung ang sword na ginamit niya ay isa lamang 1,000 inscription saint sword, kahit na sa kanyang assist type na divine ability at kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang martial tactics at divine abilities na pinagkadalubhasaan niya sa pinakamataas na antas, imposible pa rin na maging napakabilis ng kanyang pag-atake. Nabuksan ko na ang aking spiritual eyes nang makapasok ako sa third form of the Saint Celestial Stage na kilala rin bilang spiritual eyes form. Kahit noon pa man, halos hindi ko nanasalayan ang pag-atake niya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ito nangangahulugan na ang kanyang espada ay mas mataas kaysa sa 1,000 Saint Inscriptions weapon? Ipinagpatuloy ni Boris ang kanyang pag-iisip. Sa Dow Marshall Saint Land, ang mga espada na mas mataas ang grade kaysa sa 1,000 Inscription Saint Swords ay 10,000 Inscription Saint Sword. Mayroong kabuoang 10 10,000 Inscription Saint weapon sa Dow Marshall Saint Land. Sila ang Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons Ranking. 2 lang sa Super Saint Weapons ang mga espada. Sila ang 9 Cloud Sword at ang Trakela Sword. I wonder kung alin ang taglay ni Alvin. Bumilis ang hininga ni Boris nang maisip niya ito. Kung hindi sirain ni Alvin ang aking innate spiritual root, hindi ko ilalantad ang bagay na ito dahil hahamunin ko siya sa isang death duel at papatayin siya sa Palace of Death. Sa ganoong paraan makukuha ko ang kanyang 10,000 inscription saint sword para sa aking sarili. Boris na bumulong sa kanyang sarili na may masamang kislap sa kanyang mga mata, nawasak ang aking innate spiritual, kahit na imposible, para malampasan ko siya kung ganoon, kailangan ko bang itago ito sa aking sarili o dapat ko bang ipagkalat ang balitang ito para malaman ng lahat? Isang bakas ng pag-aalangan ang makikita sa mga mata ni Boris na para bang siya ay nasa isang dilema. Kung sasabihin ko lang kay Master, walang paraan na sasabihin niya ito kahit kanino. Isa itong 10,000 inscription saint sword, isang super saint weapon sa 10 great saint weapons rank ang pagkatapos ng lahat. Kahit si Master ay matutokso nito. Alam ni Boris na ang mga tao ay makasarili.
Sigurado siya na kung sasabihin niya sa kanyang amo, ang Sanctum leader ng Azure Dragon Sanctum, tiyak na pipiliin ng kanyang amo na itago ang balita sa kanyang sarili at pagbawalan siyang sabihin ito kahit kanino. Gusto ng lahat ng Super Saint weapon para sa kanilang sarili. Whatever. Sasabihin ko muna kay Master ang tungkol dito. Sa lakas ng Master ko, hindi dapat mahirapan para sa kanya na patayin si Alvin at agawin ang 10,000 Inscription Saint Sword na iyon. Maaari din itong may bilang-bilang paghihiganti kay Alvini. Sa wakas, nagpa siya si Boris na sabihin sa kanyang amo ang tungkol sa kanyang hinala na si Alvin ay nagmamayari ng 10,000 Inscription Saint Sword. Kung makuha ng aking Panginoon ang espada, tiyak na makaramdam siya ng utang na loob sa akin dahil hindi niya ito makukuha kung hindi niya ako nakuha. Naisip ni Boris sa kanyang sarili. Sa kanyang opinyon, hindi mahalaga kung sino ang pumatay kay Alvin hanggat namatay si Alvin. Kung pinatay ng kanyang amo si Alvin at nakuha ang Super Saint Weapon, maaari itong ituring na espada na iniingatan sa pamilya. Makikinabang lamang ito at hindi makakasama sa kanya. Dahil nakapagdesisyon na siya, agad niyang hinanap ang kanyang amo. Guru! Sigaw ni Boris habang papasok sa likod bahay ng tirahan ng kanyang amo. Si Topher, ang Sanctum leader ng Azure Dragon, na naghahalaman ay huminto upang tumingin kay Boris. Agad niyang tinanong, Hunger, anong problema? Mula nang malaman ni Boris na si Alvin ay tahimik na umalis sa Fire Worship Sect, nagkulong siya sa tirahan ni Topher. Upang maibsan ang pagkabagot ni Boris, inilagay niya ang pinakabagong listahan ng Supreme Saint Rankang sa silid ni Boris. Hindi niya inaasahan na darating si Boris para hanapin siya ng ganoon kabilis. Master, may naaalala lang akong importante. Mataimtim na sabi ni Boris. Oh. Anong problema? Kilalang-kilala ni Topher ang direktang disipulo. Siya ay isang taong marunong mag-iba sa pagitan ng kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi. Kung sinabi niyang may importanteng bagay, walang duda na mahalaga iyon. Master. Hinala ko na natalo ako ni Alvin gamit ang isang Super Saint Weapon. Sabi ni Boris nang hindi nagpapatalo. Isang Super Saint Weapon. Nang matapos magsalita si Boris, nanlaki ang mga mata ni Topher sa gulat at may ekspresyon sa kanyang mukha nang hindi makapaniwala. Nagsimula na rin bumilis ang tibok ng puso niya. Mayroon lamang 10 Super Saint Weapons sa Dao Martial Saint Land at kilala sila bilang 10 Great Saint Weapons ng Dao Martial Saint Land. Maging ang Fire Worship Sect ay mayroon lamang isa sa mga Super Saint Weapons na minana ng sekta. Ito ay ipinasa mula sa mga pinuno ng sekta noong una hanggang sa wakas ay ipinasa ito sa kasalukuyang sect leader ng Fire Worship Sect. Batay dito, makikita kung gaano kabihira ang isang Super Saint Weapon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng unang direktang disipulo ni Topher na si Alvin ay nagtataglay ng Super Saint Weapon. Paanong hindi ito nakakagulat? Hunger, sigurado ka bang may Super Saint Weapon si Alvin? Solemn na ang ekspresyon ni Topher nang tumingin siya kay Boris. Guru, Alvin. Nagsimulang ikwento ni Boris ang lahat ng detalyado kay Topher tungkol sa pakikipaglaban nila kay Alvin. Ang hinala ni Boris ay hindi walang batayan, si Topher ay walang dahilan upang pagdudahan ang kanyang mga salita. Kung totoo man, malamang na mayroon siyang 9 Cloud Sword o ang Trachelas Sword sa 10 Great Saint Weapons Rankang, sabi ni Topher pagkatapos niyang huminto saglit, base sa iyong mga salita, sa palagay ko mayroon siyang Trachelas Sword. Ang Trachelas Sword, tulad ng pangalan nito, ay walang bakas at imposibleng bantayan. Ang iyong cultivation base ay nasa third form of the Saint Celestial Stage, the Spiritual Eyes form. Sa iyong spiritual eyes, natural lang na masilip mo ang Alvin gamit ang Trachelas Sword. Imposible para sa mga nasa ilalim ng third form of the Saint Celestial Stage na makita ang kanilang spiritual Trachelas Sword. Ang sabi, ang bulong-bulungan ni Alvin na nagmamayari ng mahiwagang swordplay ay may katuturan kung mayroon siyang Trachelas Sword. Maging ang iyong nakababatang kapatid na babae ay nagdusa sa kanyang mga kamay. Kung wala ang espada, malamang na hindi siya katugma sa kanya. Mas naging sigurado si Topher habang nagsasalita siya. Ang junior sister na binanggit niya ay halatang si Rodora. Ang Trachelas Sword. Napakaswerte niya na nakuha ang Trachelas Sword na isa sa Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons Rankang. Isang naiinggit na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Boris.
Maging si Topher, ang amo ni Boris, ay tila kumbinsido matapos sabihin sa kanya ni Boris ang nangyari. Napakasigurado na niya ngayon na ginamit ni Alvin ang Dracula Sword, isa sa 10 Great Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons Rankang. Maswerte talaga siya. Gayunpaman, sayang ang espada ay malapit ng mapasaakan. Ngumisi si Topher habang kumikinang ang kanyang mga mata. Batay sa kanyang mga salita, halatang kumpiyansa siya na makukuha niya ang espada mula kay Alvin. Bagamat malakas si Alvin, kulang pa rin siya kumpara kay Topher. Hunger, lahat ng credits ay mapupunta sa iyo kung makuha ko ang Dracula Sword. Nakangiting tumingin si Topher kay Boris. Gaano man siya tumingin sa kanyang direktang disipulo, nakita niyang si Boris ay lubhang nakalulugod sa kanyang mga mata. Guro, kung gusto mo ang Dracula Sword, dapat kang personal na kumilos laban kay Alvin. Kung babalik ngayon si Alvin, dadalhin siya sa enforcement hall para tanungin tungkol sa pagkawasak ng aking innate spiritual root. Nag-aalalang sabi ni Boris, kapag napatunayang nagkasala siya, ang enforcement hall ay tiyak na hahatulan siya ng kamatayan dahil si Dong ay hahatulan siya ng kamatayan, kahit na siya ay parusahan ng kamatayan ni Dong, Si Jean, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, si Jeremy ay tiyak na maghaharap sa kaso ng pagsira niya sa innate spiritual root ni Chuno, ang direktang disipulo ni Argus sa oras na iyon, hindi magiging mahirap para kay Jeremy na harapin siya. Kung siya ay mamatay sa Enforcement Hall, natatakot ako na wala kang pagkakataong makuha ang trace. Nang marinig ang mga salita ni Boris, napakunot ang noo ni Topher. Totoo yan. Ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, si Jeremy, ay isang masamang tao na maghihiganti para sa pinakamaliit na mga hinaing. Bukod dito, ang kanyang posisyon ay mas mataas kaysa kay Topher, at mas malakas din siya kaysa kay Topher. Kung nakuha ni Jeremy ang Dracula Sword, magiging imposible para kay Topher na agawin ito sa kanya. At sa kaso ng Draculas na natuklasan ng Enforcement Hall, mas magiging imposible para sa kanya na makuha ito. Sa isang segundo, nakapagdesisyon si Topher. Tumingin siya kay Boris at sinabing, "Hunger." Plano kong pumunta sa Enforcement Hall at ibasura ang mga kaso laban kay Alvin. Sasabihin ko na ang iyong innate spiritual root ay nawasak dahil sa sarili mong mga pagkakamali sa panahon ng cultivation. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit nawala ang Enforcement Hall, papatayin kita kay Alvin. Kumpiyansa na sabi ni Topher. Naniniwala ako sa iyo, Master. Tumanggaw si Boris. Alam niyang ito ang pinakamahusay na pagkilos. Ito ang tanging paraan para makuha ng kanyang amo ang espada sa pag-aari ni Alvin. Mapalad na hindi alam ni Alvin kung ano ang nangyayari. Kung hindi, hindi siya makapagsalita. Kailan niya nakuha ang Dracula Sword, isa sa Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons Ranking? Paanong siya mismo ay hindi alam ang tungkol dito? 2108. Ang reklamong inihain ni Topher, ang Sanctum Leader ng Azure Dragon Sanctum, laban kay Alvin dahil sa pagsira sa innate spiritual root ng kanyang direktang disipulo ay nalaman lamang ng mga nasa Enforcement Hall dahil sa intervention ni Jeremy, isa sa mga Vice Hall Masters ng Enforcement Hall. Hindi lamang ito kumalat sa Enforcement Hall, ngunit hindi rin ito kumalat sa Fire Worship Sect, lalo pa sa labas ng Fire Worship Sect. Naunawaan ni Topher ang layunin ni Jeremy sa paggawa nito. Sa katunayan, sinangayunan pa niya ito. Kung tutusin, aalertuhan lang nito si Alvin kung may mabalitaan tungkol dito, at bilang resulta, maaaring hindi na siya bumalik sa Fire Worship Sect dahil sa takot. Ayaw ni Topher na mangyari ito. Bagamat ang aksyon ni Topher na bawiin ang kanyang reklamo laban kay Alvin ay hindi nakaapekto sa Fire Worship Sect dahil walang nakakaalam nito, nagdulot ito ng kaguluhan sa Enforcement Hall. Ang mga kilos ni Topher ay maaaring ituring na paninirang puri kaya kailangan niyang parusahan kahit papaano ayon sa mga patakaran ng Fire Worship Sect. Gayunpaman, ang Enforcement Hall Elder na namamahala dito ay isa lamang Silver Flame Elder kaya wala siyang autoridad na parusahan si Topher. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, si Jeremy bilang isa sa mga Vice Hall Masters ng Enforcement Hall ay kinailangang harapin ang bagay na ito. Sanctum Leader Lo, sigurado ka bang gusto mong bawiin ang iyong reklamo laban kay Alvin? Tumingin si Jeremy kay Topher na nakakunot ang noo at naguguluhang nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit?
Natural, hindi naniniwala si Jeremy sa mga kasinungalingan ni Topher tungkol sa pagsira ni Boris sa kanyang innate spiritual root habang siya ay naglilinang dahil sa isang paglihis ng chi. Naisip niyang may lihim na motibo si Topher sa paggawa nito. Sa katunayan, tama ang nahulaan niya, ngunit hinding-hindi niya mahulaan ang dahilan kung bakit. Sa pagharap sa tanong ni Jeremy, tila walang takot si Topher. Walang pakialam siyang sumagot, Vice Hall Master Dong, nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Natural na alam ni Topher kung bakit hindi nasisiyahan si Jeremy at patuloy siyang pinipilit ng may dahilan. Alam niyang hindi nasisiyahan si Jeremy dahil sa pagkawala ng magandang pagkakataon na ipaghiganti ang kanyang anak na si Linton. Sanctum Leader Lo, ipinapayo ko na maingat kang tumapak. Kakasuhan ka sa paninirang puri sa ibang tao. Bagamat wala si Alvin sa Fire Worship Sect sa ngayon, ang Enforcement Hall ang may karapatan na parusahan kaayon sa mga patakaran ng sekta. Sabi ni Jeremy sa malalim na boses. Malinaw na may nakatagong banta sa kanyang mga salita. Gayunpaman, si Topher ba ay isang taong madaling nabantaan? Vice Hall Master Dong, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Tatanggapin ko ang parusa mula sa Enforcement Hall. Gayunpaman, kung hindi ako nagkakamali, ang aking parusa ay dapat na magaan dahil inamin ko ang aking pagkakamali. Napanatili ni Topher ang kanyang kalmado mula sa simula hanggang sa huli na para bang hindi niya iniisip ang tungkol sa parusang matatanggap niya. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa parusa. Ito ay magiging isang maliit na sugat sa laman. Sa kanyang cultivation base sa fifth form of the Saint Celestial Stage, ang pisikal na parusa ay parang mga gasgas lang sa kanya. Hindi na nagsalita si Jeremy pagkatapos niyang makita kung gaano determinado si Topher. Gayunpaman, bumangon ang pakiramdam ng hinala sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay may tinatago si Topher. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Linton nang malaman niya ang nangyari sa kanyang ama. Nahirapan siyang tanggapin, ngunit wala na siyang magagawa para baguhin iyon. Ano? Binawi ni Sanctum Leader Lo ang kanyang reklamo laban kay Alvin. Sa kalaunan, walang nagawa si Linton kundi tanggapin ito. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang hindi siya makaramdam ng sama ng loob. Sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataong maghayganti kay Alvin ngunit ang pagkakataong iyon ay biglang naglaho. Paanong hindi siya makakaramdam ng sama ng loob? Makalipas ang ilang araw, ang pagdating ng isang tao ay nakagambala sa katahimikan sa Fire Worship Sect. Ito ay walang iba kundi si Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, na malapit na kaibigan ng First Silver Flame Elder na si Argus ng Black Turtle Sanctum. Siya ay dumating upang makita si Argus. Gayunpaman, natuklasan niya na si Argus ay wala sa Fire Worship Sect nang pumunta siya sa Black Turtle Sanctum. Sa kahilingan ni Elton, nagpunta ang ilan sa Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum upang tingnan ang Soul Pearl ni Argus at natuklasan nila na ang Soul Pearl ni Argus ay nabasag. At saka, parang kanina pa ito nabasag. May nangyaring mali. Naging malungkot ang ekspresyon ni Elton nang makita niya ang durog na Soul Pearl ni Argus. Ang Silver Flame ng Black Turtle Sanctum na si Elder Teng Shan ay tumingin kay Elton at nagtanong sa malalim na boses, ano ang problema, Elder Elton? Sina Bruce at Mengjo na mga Silver Flame Elders din ng Black Turtle Sanctum ay lumingon kay Elton na nalilito. Wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Elton nang sabihin niyang may mali. Natural, lahat sila sa loob-loob ay nabigla sa pagkamatay ni First Silver Flame Elder Argus. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng tatlong elder ng Black Turtle Sanctum, sinimulan ni Elton na isalaysay ang nangyari. Kanina pa. Natural, hindi ibinunyag ni Elton na dinala ni Argus ang ilang mga powerhouse ng Saint Celestial Stage mula sa Northern Plethora Sect upang imbestigahan ang background ni Alvin. Sinabi lang niya na dinala ni Argus ang ilang powerhouse ng Saint Celestial Stage ng Northern Plethora Sect sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Napagtanto niyang may mali nang hindi bumalik si Argus kahit na lumipas na ang mahabang panahon. Natiyak niyang may nangyaring mali nang matuklasan niyang ang Soul Pearls ng lahat ng Saint Celestial Stage ay nabasag din. Balak niyang pumunta kaagad sa lower province ng Dao Marshall Saint Land para imbestigahan kung ano ang nangyari, ngunit pagdating niya sa pinakamalapit na inter-province transportation formation, natuklasan niya na hindi ma-activate ang formation. Noong panahong iyon, naisip lang ni Elton na may mali sa partikular na inter-province transportation formation na iyon.
Gayunpaman, nang pumunta siya sa ibang mga lugar kasama ang inter-province transportation formations, natuklasan niyang hindi rin sila gumagana. Pagkatapos, nagsimula siyang makarinig mula sa mga taong nakatira malapit sa inter-province transportation formations na nagsasabi na matagal nang huminto ang lahat ng inter-province transportation formations. Ito ang dahilan kung bakit ako napunta sa fire worship sect. Sa katunayan, tulad ng inaasahan ko, na aksidente si Arges. Mukhang nalungkot si Elton habang sinabi niya, narinig ko mula sa mga taong pamilyar sa inter-province transportation formations sa upper province na kumukonekta sa inter-province transportation formations sa lower province na nagsasabi na kung may mali sa inter-province transportation formations sa lower province, makakaapekto rin ito sa inter-province transportation formations sa upper province. Huminga ng malalim si Elton bago siya nagpatuloy sa pagsasabi, gayunpaman, kung ang mga problema ay nasa inter-province transportation formations ng upper province, ang inter-province transportation formations sa lower province ay hindi maaapektuhan. Ito ay dahil ang huli ay hindi nakadepende sa una. Lower province sa random at hindi natukoy na mga lokasyon sa upper province. Ito ay katulad noong sina Alvin, Gory, at Louis ay random na dinala sa isang lugar sa upper province. Hindi sila direktang dinala sa isang inter-province transformation formation sa upper province. Ito ang dahilan kung bakit sigurado ako na may mali sa inter-province transportation formation sa lower province. Pagtatapos ni Elton. May problema ba sa inter-province transportation formations ng lower province? Mataimtim na sinabi ni Bruce, batay sa aking nalalaman, ang inter-province transportation formations ng lower province ay mas matatag kaysa sa inter-province transportation formations sa upper province. Sinasabi na noong inilatag ng ating mga nauna ang inter-province transportation formations, pinagsama nila ito sa Sealant Grand Formation na dati ring pinagbabahagi ng land formation ng defensive. Para sa defensive formation ng Sealant Grand Formation, kahit na magsanib puwersa ang ilang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage, hindi nila masisira ang formation kahit isang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Bukod sa pagiging Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, si Bruce ay Enforcement Elder din ng Black Turtle Sanctum. Siya ay isang taong may kaalaman din. Pinag-aralan niya ang kasaysayan ng Dao Martial Saintland nang magkaroon siya ng oras. Nabasa niya ang tungkol sa inter-province transportation formation sa lower province, at ang pagsasanib nito sa Sealant Grand Formation na itinayo ng mga powerhouse ng tao para selyuhan ang Land of Exile noong Human Devil Era. Ginamit ang Sealant Grand Formation para aisil ang landas na nag-uugnay sa Land of Exile sa Dao Martial Saintland. Ang landas ay, natural, isang luha sa space barrier. Dahil ang pagkapunit space barrier ay tinatakan, ang Devil clans mula sa Land of Exile ay hindi nakatawid sa Dao Martial Saintland sa loob ng daan-daang libong taon. Batay dito, makikita na ang defensive formation sa Sealant Grand Formation ay napakalakas. Bagamat walang masyadong diablo sa 9th form ng Saint Celestial Stage, marami pa rin sila. Kahit noon pa man, nabigo silang wasakin ang Sealant Grand Formation. Dahil dito, naisip ni Bruce na malabong masisira ang inter-province transportation formation ng lower province na nagbahagi ng defensive formation kasama ang Sealant Grand Formation kahit na magsanib puwersa ang ilang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage, lalo pa ang isang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, kung totoo na ang inter-province transportation formation sa lower province ay may mga issue, ibig sabihin ba nito ay may problema rin sa Sealant Grand Formation? Agad na namutla ang mukha ni Bruce nang pumasok sa isip niya ang ideyang ito. Iba't ibang komplikadong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Gitnang rehiyon. Lungsod ng scene. Bang! Sa isang tahimik na silid sa isang inn, nagkaroon ng pagsabog mula sa ika-4 na palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda na naging isang maliit na butil ng alikabok sa sulok. Isang marahas na bugzo ng hangin ang bumalot sa silid ng buong lakas. Malakas na tawanan ang maririnig na sinasabayan ng tunog ng pagsabog. Walang iba kundi si Alvin na masayang tumatawa habang naka-crossleg sa ere. May hangin ng pananabik sa paligid niya. Matagumpay siyang nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Makalipas ang 2 buwan, sa wakas ay nakalusot siya. Early Quintessential Saint Stage.
Matapos tumigil si Alvin sa pagtawa, sinubukan niyang pakilusan ang Sun Saint Energy sa kanyang katawan at natuklasan ang mga pagbabago sa kanyang Sun Saint Energy. Sa kasalukuyan, ang aking Sun Saint Energy ay maihahambing sa Saint Origin ng isang powerhouse sa unang anyo ng Saint Celestial Stage nang hindi na kailangang gumamit ng Elementary Devouring Tactic. Napakaraming pakinabang sa pagkakaroon ng isang Light Indigo na innate spiritual root. Ano ang mangyayari kapag pinagbuti ko ito sa isang violet na innate spiritual root? Gaano kitikot ang bilis ng aking paglilinang sa oras na iyon? Tuwang-tuwa si Alvin sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi nagtagal ang magandang kalooban ni Alvin. Paglabas niya sa bahay tuluyan, narinig niya ang pag-uusap ng ilang Sectless Cultivator. Tila, may mali sa ilang inter-province transportation formation sa Upper Province. Hindi na nito maipadala ang mga tao sa Lower Province. 2,100. Ang inter-province transportation formation sa Upper Province ay hindi na makakapagpadala ng mga tao sa Lower Province. Ang ekspresyon ni Alvin ay lubhang nagbago nang marinig niya ito. Ang saya na naramdaman niya mula sa kanyang tagumpay ay nawala sa isang kisap mata. Marahil, hindi ito nakaapekto sa karamihan ng mga taga-Upper Province dahil karamihan sa kanila ay hindi madalas pumunta sa Lower Province. Gayunpaman, ang balitang ito ay parang isang kidlat na tumama kay Alvin. Natural, ito ay dahil ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nasa Lower Province. Siguro ilan lang sa inter-province transportation formation sa Upper Province ang may mga problema, naisip ni Alvin sa sarili sa pagtatangkang pakalmayan at aliwin ang sarili. Paano nagkaroon ng problema ang lahat ng inter-province transportation formation na nag-uugnay sa Upper Province at Lower Province? Tumanggi siyang maniwala dito. Pinili niyang isipin ito bilang isang walang basang tsismis. Gayunpaman, habang gumagala si Alvin sa mga lansangan ng Sin City, ang narinig niyang balita ay naging mahirap para sa kanya na hawakan ang kanyang paniniwala. Is it really possible na may problema sa lahat ng inter-province transportation formation sa Upper Province? Sumimangot si Alvin. Kung talagang walang paraan upang pumunta sa Lower Province, nangangahulugan ito na hindi na niya muling makikita ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nang maisip niya ito, lalo siyang nabalisa at nababalisa. Balita ko, ang inter-province transportation formation sa Lower Province ang may problema. Wala namang masama sa inter-province transportation formation sa Upper Province. Hindi natin ma-activate ang inter-province transportation formations dito dahil apektado sila ng mga problema sa inter-province transportation formation sa Lower Province. Narinig ko na rin. Kailangan nating umasa sa inter-province transportation formations ng Lower Province para matanggap tayo kapag pupunta tayo sa Lower Province. Sa kabilang banda, pagdating sa Upper Province mula sa Lower Province, hindi na kailangang umasa sa inter-province transformation formations ng Upper Province. One-sided lang ito at random. Ngayong may mali sa inter-province transformation formations ng Lower Province, nangangahulugan ito na ang mga tao mula sa Lower Province ay hindi makakarating sa Upper Province at vice versa. Hindi ko kailanman nais na pumunta sa Lower Province pa rin. Ito ay napakalayo na ang mga ibon ay hindi naninirahan doon. Hindi ito nag-abala sa akin na may mali sa inter-province transformation formations ng Lower Province. Ang mga katulad na pag-uusap ay maririnig sa buong Sin City. Karamihan sa mga tao ay may pag-iisip kung saan kung ang isang bagay ay hindi makakaapekto sa kanila, ang bagay ay magiging walang kaugnayan sa kanila. Sa mga tao sa Upper Province, hindi masyadong naapektuhan kahit hindi sila makapunta sa Lower Province. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan ng mga tao ang mga bagay na hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Sa tingin mo ba napakasimple lang ng bagay na ito at ang kahihinatnan lang ay hindi tayo makakapunta sa Lower Province? Hindi nagtagal, isang nakakatakot na balita ang nagsimulang kumalat sa Sin City na parang apoy. Ipinakalat ito ng mga walang sekta na magsasaka sa Sin City. Kung may problema sa inter-province transformation formations ng Lower Province, nangangahulugan ito na mayroon ding problema sa Silent Grand Formation na itinakda ng ating mga nauna daan-daang libong taon na ang nakakaraan.
Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo alam ang layunin ng Silent Grand Formation na umiral ng daan-daan at libu-libong taon? Ang Silent Grand Formation ay ang formation na nagsisil sa Land of Exile. Mas tumpak, tinatakpan nito ang luha sa space barrier na nasa pagitan ng Dao Marshall Saint Land at Land of Exile. Hindi mo man lang alam kung ano ang Land of Exile. Kailangan nating magsimula sa digmaan na nangyari nung Human Devil Era 100,000 taon na ang nakakaraan. Panahon ng Tao Diablo. Lupain ng pagkatapon. Mga angkan ng Diablo. Ang mga bagay na ito na dati ay hindi alam ay ipinaalam sa publiko, na nagdulot ng kaguluhan sa lungsod. Sa puntong ito, nalaman ng maraming tao kung gaano kadilim ito 100,000 taon na ang nakalilipas noong panahon ng Human Devil. Sa panahong iyon, isang grupo ng Devil Clans ang sumalakay sa Dao Marshall Saint Land mula sa Land of Exile sa pamamagitan ng pagkapunit sa space barrier. Pinatay nila ang lahat ng nakatagpo nila at hinigop ang kanilang mahahalagang kakanyahan at dugo ng buhay, na ginawa silang mga tuyong bangkay. Ito ay 70% ng mga paraan ng mga Diablo upang mapabuti ang kanilang lakas. Era ng Human Devil. Land of Exile. Devil Clans. Sa panahong ito, nalaman din ni Alvin ang tungkol sa Human Devil Era, the Land of Exile, at ang Devil Clans. Mayroong ilang mga demonyo sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Ibinabahagi ng Inter-Province Transportation Formation ng Lower Province ang Defensive Formation sa Silent Grand Formation. Kung may problema sa Inter-Province Transformation Formations ng Lower Province, nangangahulugan ito na mayroon ding problema sa Silent Grand Formation. Malamang na hindi na nito matatakpan ang luha sa space barrier na nasa pagitan ng Dao Marshall Saint Land at Land of Exile. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Dati, noong unang nalaman ni Alvin na baka hindi na siya makakabalik sa Lower Province, ang una niyang naisip ay hindi na niya makikita ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa oras na iyon, hindi siya nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan. Dahil ang kanyang ama ay nasa Asher Cloud Mansion, naniniwala siyang magagawa ng kanyang ama na panatilihing ligtas ang lahat. Gayunpaman, iyon ay bago niya nalaman na maaaring salakayin ng mga Devil Clans ang Lower Province. Kung talagang lusubin ng mga Devil Clans ang Dao Marshall Saint Land, una nilang sasalakayin ang Lower Province. 100,000 taon na ang nakalilipas, ang Dao Marshall Saint Land ay hindi nahati sa Upper at Lower Province kaya maraming powerhouse, kabilang ang mga powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay nasa Lower Province, kahit na ang mga powerhouse sa Quintessential Stage ay pambihira, pati na ang mga powerhouse sa Saint Celestial Stage. Kung salakayin ng mga angkan ng Diablo ang Lower Province, natatakot ako na walang makaliligtas na tao. Sa sandaling ito, malapit nang mabaliw si Alvin sa pag-aalala. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nasa Lower Province. Kung ang mga angkan ng Diablo ay sumalakay, magiging imposible para sa kanila na lumaban sa kanilang lakas. Sasalakayin muli ng mga angkan ng Devil ang Dao Marshall Saint Land. Sasakupan lang nila ang Lower Province, tama. Ang Upper Province ay ibang kaharian mula sa Lower Province. Hindi ba ito nangangahulugan na hindi tayo makakaapekto kahit na ang mga angkan ng Diablo ay nagmula sa Land of Exile sa pamamagitan ng pagkapunit sa space barrier? Mukhang ganoon nga. Nasayang ang oras ko sa pag-aalala tungkol sa wala. Sa tingin ko ligtas na tayo. Kung talagang lusubin ng mga Devil Clans ang Lower Province, tapos na ang mga tao doon. Gayunpaman, dahil may mga problema sa Inter-Province Transformation Formations ng Lower Province, ibig sabihin hindi makakarating ang Devil Clan sa Upper Province. Dati, balak ko sanang pumunta sa Lower Province. Buti na lang at hindi ako nakapunta. Kung hindi, napadpad ako doon. Maraming tao sa Sin City ang nagpahayag ng kanilang kaluwagan habang nag-uusap sila sa isa't isa. Gayunpaman, katulad noong unang pumutok ang balita, mabilis silang pinabulaanan. Sa tingin mo hindi ito makakaapekto sa Upper Province at hindi sila makakarating dito? Nananaginip ka ba? Tama. Walang pagkukulang ng mga demonyo sa 9th form of the Saint Celestial Stage and Formation Expert sa Devil Clans. Nasa kakayahan nila na mag-ayos o mag-set up ng bagong Inter-Province Transportation Formation.
Sa oras na iyon, makakarating sila sa Upper Province. Napakawalang muwang-mubang isipin na ang mga demonyo ay walang silbi. Habang kumakalat ang balitang ito, naramdaman ng maraming tao sa Sin City ang delikadong sitwasyon nila. Pagkatapos ng lahat, ang mga angkan ng Diablo ay darating sa Upper Province maya-maya. Maaari lang tayong umasa ngayon na maliit na aberya lamang sa Inter-Province Transportation Formation sa Lower Province at hindi ito makakaapekto sa space barrier. Kung hindi lamang Lower Province ang masisira, maging ang Upper Province ay masisira. The Human Devil Era. Nakakatakot isipin. Sana hindi na maulit ang ganitong panahon. Just hearing about the Devil Clan sent chills up my spine. I really don't want to fight them. Kung pwede lang, I don't want to encounter any of the devils at all. Unti-unting naging tense ang kapaligiran sa Sin City. Sa paglipas ng panahon, halos nalaman ng buong Upper Province ang bagay na ito. Lahat ay nakaramdam ng panganib. Maraming tao ang nagtungo sa iba't ibang Inter-Province Transportation Formation para makita mismo kung ito ay gumagana o hindi. Si Alvin ay isa sa mga taong ito. Sa loob ng isang buwan, bumiyahe si Alvin sa kanyang pinakamabilis na bilis patungo sa iba't ibang Inter-Province Transportation Formation malapit sa Sin City. Pagkatapos nito, nagpunta pa siya upang suriin ang mga matatagpuan sa malayo, ngunit ang mga resulta ay pareho. Totoo na ang Inter-Province Transportation Formations ay hindi na makapagpadala ng mga tao sa Lower Province. May problema ba talaga sa Inter-Province Transformation Formation ng Lower Province? Sinalakay ba ng mga Devil Clans ang Lower Province? Ito na ba ang bukang liwayway ng isang bagong Human Devil Era? Sari-saring mga pag-iisip ang pumasok sa isip ni Alvin habang ang kanyang puso ay lumulubog. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nag-aalala. Gayunpaman, wala siyang magagawa kahit gaano siya nag-aalala. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay ganap na walang kapangyarihan. Elder Hal. Mayroon bang ibang paraan? Mataimtim na tinanong ni Alvin si Elder Hal. Ilang araw ang nakalipas, tinanong ni Alvin si Elder Hal kung may ibang paraan para makabalik sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land nang hindi gumagamit ng Inter-Province Transportation Formation. Sinabi sa kanya ni Elder Hal na posible lamang kung si Alvin ay nasa 9th form of the Saint Celestial Stage at nakapasa sa Heavenly Tribulation. Sa oras na iyon, magagawa niyang mapunit ang space barrier sa pagitan ng Upper at Lower Province sa pamamagitan ng matinding puwersa. Naturally, hindi ito ang pinakamakatotohanang solusyon. Kahit na may isang violet na innate spiritual root, si Alvin ay mangangailangan ng medyo mahabang panahon upang makapasok sa 9th form of the Saint Celestial Stage, lalo pa ang katotohanan na siya ay kasalukuyang nagtataglay lamang ng indigo innate spiritual root. Gaya nga ng kasabihan, ang tubig mula sa malayo ay hindi makakapatay ng apoy sa malapit. Kung masyadong maraming oras ang lumipas, wala nang matitirang buhay na tao sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. 2,110. Si Alvin ay nag-aalala na may sakit. Sa kabilang banda, maraming tao sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ang halos mabaliw din sa pagkabalisa sa pag-iisip ng mga angkan ng Diablo na sumalakay sa Upper Province. Hindi nila alam kung makakaligtas sila sa pagsalakay. Sa oras na iyon, walang silbi ang pagtatago. Kung ang Human Devil Era ay muling magbubukang liwayway, ang mga Diablo ay uusad sa Upper Province. Ang mga tao ay matatagpuan saan man sila magtago. Damn it! Bakit may mga demonyo pa? Kung hindi dahil dito, hindi ko malalaman na ang mga Devil Cultivator ay nagmula sa Devil Clans. Masyadong nakakatakot ang mga Devil Clans noong Human Devil Era. Sa totoo lang, umaasa ako na ang mga ito ay mga haka-haka lamang at ang Inter-Province Transportation Formations ng Lower Province ay hindi nawasak. Ang mga katulad na talakayan ay maririnig sa buong Sin City. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay nagsimulang magpahinga ng kaunti kahit na nag-aalala pa rin sila sa mga angkan ng Diablo na sumalakay sa Upper Province. Pagkatapos ng lahat, ang mga angkan ng Diablo ay hindi pa nakakapasok sa Upper Province at ang lahat ay puro haka-haka sa puntong ito. May pagkakataon na ang Inter-Province Transportation Formation sa Lower Province ay hindi nasira at nakatagpo lamang ng problema. Natural, kahit na totoo ang mga haka-haka, wala na silang magagawa ngayon. Naghintay lang sila.
Walang silbi ang pag-aalala tungkol dito ngayon. Umaasa lang ako na lahat ng ito ay walang besang haka-haka. Tahimik na nanalangin si Alvin sa kanyang puso habang siya ay bumalik sa Sin City. Nagsimula na rin siyang kumalma. Sa paglipas ng panahon, nagsimula na ring magbago ang kapaligiran sa Sin City. Hindi na ganoon kabalisa ang mga tao. Gayunpaman, sa pagdagsa ng mga tao mula sa iba't ibang malalaking puwersa ay naging sanhi ng muling pag-igting ng kapaligiran sa Sin City. Ang mga taong ito mula sa mga pangunahing puwersa ay dumating sa Sin City upang mangolekta ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan. Ang dahilan ay malinaw. Dumating sila upang maghanda para sa mga pagsalakay ng mga angkan ng Diablo. Sa sapat na paghahanda, maaari nilang ipagtanggol ang kanilang ari-arian kapag sumalakay ang Devil Clans. Kung nag-iipon sila ng mga mapagkukunan, may mas kaunting bagay na dapat nilang alalahanin habang nakikipaglaban sila sa mga demonyo. Ito ang kasalukuyang pinakamahusay na solusyon. Kamakailan, napakaraming tao mula sa Black Cat Resect ang dumating upang mangolekta ng mga mapagkukunan sa Sin City. Narinig kong nag-aalok sila ng doble sa presyong inaalok ng mga ordinaryong puwersa. Sumunod din ang ibang puwersa at tinaasan ang kanilang presyo. Gayunpaman, hindi gaanong tao ang handang magbenta kahit na may pagtaas ng presyo. Obvious naman. Bagamat hindi tiyak na sasalakayin ang mga angkan ng Diablo, mas mabuting paghandaan ito. Sa ganoong pagkakataon, mga hanggal lang ang magbebenta ng kanilang mga mapagkukunan. Maraming parokyano ang nagchichismisan sa isang restaurant sa Sin City. Batay sa kanilang mga salita, makikitang hinamak nila ang mga aksyon ng mga pangunahing puwersa tulad ng Black Cat Resect. Si Alvin ay nakaupo malapit sa bintana ng restaurant habang nakikinig siya sa mga usapan sa kanyang paligid. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na malamig na kumikinang nang marinig niyang binanggit ng mga tao ang Black Cat Resect. Agad niyang naalala ang panahon ng inagaw ni Zoro, isang elder mula sa Black Cat Resect, ang kanyang Devil Seal Tablet. Maliit talaga ang mundo. Sa pagsasalita tungkol sa Black Cat Resect, nakita ko ang Elder Zoro ng Black Cat Resect kanina sa lungsod. Narinig ni Alvin ang isa sa mga salita ng patron at muling naningkit ang kanyang mga mata. Malamig ang kanyang mga mata. Si Zoro ay nasa Sin City. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na parang nakita niya ang kanyang pagkakataong maghiganti. Zoro. Ang anak ng Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang kamapas ng Black Cat Resect. Oo. Siya iyon. Speaking of, napakaswerte niya talaga. Nabalitaan ko na nakuha niya ang Devil Seal Tablet mula sa isang tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land hindi pa katagal. Ang Devil Seal Tablet ay hindi masyadong espesyal sa oras na iyon dahil ito ay epektibo lamang laban sa mga Devil Cultivator. Gayunpaman, ngayong maaaring salakayin ng mga Devil Clans ang Upper Province, ang Devil Seal Tablet ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Ang Devil Seal Tablet ay mas mahusay sa pagpatay ng mga demonyo kaysa sa mga ordinaryong Devil Cultivator. Kung ang sect leader ng Black Cat Resect ay gagamit ng Devil Seal Tablet, kahit isang Diablo sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay hindi mananalo. Kung ang Human Devil Era ay muling magbubukang liwayway, ang Devil Seal Tablet ang magiging pinakakapaki-pakinabang na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons. Kahit na hindi ito nirerango sa nangungunang 3 sa 10 Great Saint Weapons ranking, ito ay nakatakdang magningning sa panahon ng Human Devil Era. Di nagtagal, binago ng mga parokyano sa restaurant ang kanilang paksa sa Devil Seal Tablet na isa sa Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Matagal nila itong pinag-usapan. Nang marinig ni Alvin ang mga parokyano na tinatalakay ang Devil Seal Tablet, ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang madilim. Ang Devil Seal Tablet ay orihinal na pag-aari niya at pilit itong inalis ni Zoro sa kanya. Zoro, dahil umalis ka sa Black Cat Resect at pumunta sa Sin City, huwag mo nang isipin na bumalik. Naging malamig ang tingin ni Alvin. Kinikilig ang mga tao kapag nakita nila ang tingin sa kanyang mga mata. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili, sana nasa kanya pa rin ang Devil Seal Tablet. Kung ganoon, mababawi ko ang Devil Seal Tablet pagkatapos ko siyang patayin. Natural, alam ni Alvin na may maliit na pagkakataon na dala ni Zoro ang Devil Seal Tablet sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Devil Seal Tablet ay isang Super Saint Weapon.
Malamang na ibinigay ito ni Zoro sa kanyang ama, isa sa 4 na mahusay na kamapas ng Black Cat Resect, nang bumalik siya sa Black Cat Resect. Ang 4 na dakilang kamapas ng Black Cat Resect ay nagbahagi ng parehong katanyagan sa 3 tagapangalaga ng Fire Worship Sect. Ang lahat ng kanilang cultivation base ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas. Di alintana kung ang Devil Seal Tablet ay kasama niya o wala, kailangan ko siyang patayin dahil siya ay kumakatok sa aking pintuan. Kung hindi, hindi ko mabubuhay ang sarili ko para sa pagpatay kay Elder ko at 10 sa mga Black Armor Guards ng Asher Cloud Mansion natin. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili nang may lumabas na bakas ng hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Di nagtagal, binayaran ni Alvin ang kanyang mga bayarin at umalis sa restaurant. Pagkatapos noon, sinimulan niyang imbestigahan ang kinaroroonan ni Zoro. Makalipas ang 15 minuto, wala siyang nahanap. Makalipas ang 30 minuto, wala pa rin siyang nahanap. Pagkalipas lamang ng 1 oras ay nahanap ni Alvin kung nasaan si Zoro. Nasa 3rd form of the Saint Celestial Stage na si Zoro. At saka, may Black Cat Resect Elder sa 5th form of the Saint Celestial Stage na sumusunod sa kanya. Bagamat iniiwan siya ng Elder paminsan-minsan, hindi siya lumayo. Kung kikilos ka ngayon at papatayin siya, papatayin ka ng Black Cat Resect na Elder sa 5th form of the Saint Celestial Stage. Sinabi ni Elder Hal kay Alvin na nagpapaalala sa kanya na huwag kumilos ng walang ingat. Kanina, hiniling ni Alvin kay Elder Hal na imbestigahan ang mga cultivation base ni Zoro at ang lalaking malapit sa kanya. Naririnig niya ang pinanibik sa boses ni Alvin nang magsalita siya tungkol sa pagpatay kay Zoro. Tila hindi na makapaghintay ng kahit 1 segundo si Alvin para patayin si Zoro. Mas mabuting maghintay ka ng tamang pagkakataon. Hintayin mo silang magkalayo bago ka umatake, patuloy na sinabi ni Elder Hal na tila natatakot na si Alvin ay padalos-dalos na sumugod at papatayin si Zoro. Huwag kang mag-alala, Elder Hal. Si Zoro ay hindi karapat-dapat para sa akin na mawala ang aking buhay. Agad na tumugon si Alvin. Nakaramdam ng init ang kanyang puso nang marinig niya ang pag-aalala sa boses ni Elder Hal. 3 anyo ng Saint Celestial Stage. Bukod doon, sa sinabi ni Elder Hal, nakapasok na siya sa 3rd form ng Saint Celestial Stage. Ngumisi si Alvin. Zoro, parang hindi ka nag-improve. Marahil, hindi man lang sumagi sa isip mo na ang isang tao na dati mong pretuhin na parang langgam ay malakas na para patayin ka sa isang galaw lang. Sinadya ni Alvin ang sinabi niya kay Elder Hal. Hindi karapat-dapat si Zoro para mawala ang kanyang buhay. Gayunpaman, lumipas ang 2 oras, at mas lalong nadismaya si Alvin habang pinapanood niya si Zoro at ang Elder ng Black Cat Resect na bumibili ng mga mapagkukunan. Sa lahat ng ito, hindi sila masyadong malayo sa isa't isa. Sa tuwing lalayo ng kaunti si Zoro, ang Elder ng Black Cat Resect, sinadya man o hindi, ay lalapit muli sa kanya. Siguradong hindi niya sinasadyang pinoprotektahan si Zoro. Sigurado si Alvin dito. Walang kabuluhan ang maghintay. Oras na para kumilos ako. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Natural, si Alvin ay hindi masyadong walang ingat na direktang sumugod kay Zoro at atakihin siya. Kung ginawa niya iyon, maaaring mapatay niya si Zoro sa isang galaw, ngunit halos imposible para sa kanya na makatakas mula sa Elder ng Black Cat Resect na nasa 5th form ng Saint Celestial Stage pagkatapos noon. Isantibi ang katotohanang naubos na ni Alvin ang lahat ng kanyang Sun Saint Energy gamit ang Jasper Celestial para patayin si Zoro sa isang galaw, kahit na marami pa siyang Sun Saint Energy, hindi siya kalaban sa Black Cat Resect Elder na nasa 5th form of the Saint Celestial Stage. Maaaring patayin ni Alvin si Zoro sa isang galaw. Katulad nito, ang Elder ng Black Cat Resect ay maaari ding patayin siya sa isang galaw. Kailangan ko ng plano para akitin ang Elder ng Black Cat Resect. Kung hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan para kusang umalis si Zoro sa tabi ng Elder. Iyan ang magbibigay sa akin ng perpektong pagkakataon para patayin siya. Napaisip si Alvin habang sinusubukan niyang gumawa ng plano. Yun lang. Gaya nga ng kasabihan, ang magagandang bagay ay dumarating sa mga naghihintay. Makalipas ang mga 15 minuto, sa wakas ay nakaisip si Alvin ng isang magandang plano. 2,111.
Kamakailan lamang, kumalat sa Black Cat Resect ang balita tungkol sa posibleng pagsalakay sa Upper at Lower Province ng mga Devil Clans. Natural, na bigla ang sekta nang marinig nila ang tungkol dito. Gayunpaman, pinanatili nila ang kanilang kalmado, hindi katulad ng masa. Pagkatapos ng lahat, ang Black Cat Resect ay isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Isa itong top tier 4 sa Dao Martial Saint Land. Maaaring takot ang mga ordinaryong tao sa mga angkan ng Diablo at sa pagsalakay. Gayunpaman, ito ay naiiba para sa mga tao mula sa Black Cat Resect. Kahit na ang mga angkan ng Diablo ay nakakatakot, ang Black Cat Resect ay hindi rin mahina. Nagkaroon sila ng pagkakataon sa pagtatanggol laban sa mga angkan ng Diablo. Kung ang mga angkan ng Diablo ay sumalakay sa Upper Province, ang Black Cat Resect, kasama ang iba pang 2 dakilang sekta, ang magiging huling pag-asa ng sangkatauhan. Para sa kadahilanang ito, kung ito ay isang haka-haka lamang o hindi, ang Black Cat Resect ay kailangang gumawa ng mga paghahanda. Ito ang dahilan kung bakit sila nagpunta sa Sin City upang bumili ng mga mapagkukunan. Nagkataon, si Zoro ay isa sa mga taong pumunta sa Sin City. Humph! Paunti-unti ang mga tao na handang ibenta ang kanilang mga mapagkukunan sa amin. Bulong-bulungan ni Zoro habang lumilipad siya sa tabi ng isang elder ng Black Cat Resect sa kanlurang bahagi ng Sin City. Seryoso ang ekspresyon niya. Kung ako ang bahala, papatayin ko na lang ang sinumang tumangging ibenta sa atin ang kanilang mga resources. Nagpatuloy si Zoro sa pagmumura, kung talagang lusubin ng mga Devil Clans ang Upper Province sa hinaharap, ang Black Cat Resect ang magiging pangunahing puwersa sa pagtatanggol sa buong sangkatauhan. Itong walang sekta na mga cultivator sa Sin City ay mga kanya na kumpay lamang. Sayang ang pag-iwan sa kanila ng kanilang mga mapagkukunan. Baka sa kanyang mga mata ang bakas ng pagpatay sa kanyang mga mata nang magsalita siya. Ang elder ng Black Cat Resect na lumilipad sa tabi niya ay umiling at sinabing, "Elder Zoro, kahit na tama ang sinabi mo, may mga kahihinatnan kung papatayin natin sila." Ang mga sectless cultivator na iyon sa Sin City ay maaaring magpatayan sa kanilang mga sarili at ang mga sectless cultivator sa 7th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas pa ay walang pakialam sa mga Black Sect na Ketra. Ang mga powerhouse ay tiyak na maghihiganti sa amin. Ang elder ng Black Cat Resect ay naging solemn nang magsalita siya. Elder Chu, napakaraming sectless cultivator ba talaga sa 7th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas sa Sin City? May pag-aalinlangan na tanong ni Zoro. Natatakot ako na ang bilang ng mga powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas sa Sin City ay hindi mas mababa kaysa sa powerhouses sa ating sekta. Kung hindi, bakit sa palagay mo ang ating Black Cat Resect ay kinukonsinti ang isang magulong lungsod sa tabi ng ating estate? Isang pahiwatig ng pag-iingat ang makikita sa mga mata ng elder ng Black Cat Resect. Natahimik kaagad si Zoro nang marinig niya ito. Ang Black Cat Resect elder sa tabi niya ay hindi isang ordinaryong Black Cat Resect elder, ang kanyang ranggo ay mas mataas kay Zoro. Bukod dito, ang kanyang cultivation base ay nasa 5th form of the Saint Celestial Stage. Kaya naman, pinakinggan niya ang mga salita ng matanda. Samantala, parehong Zoro at ang Black Cat Resect Elder ay walang kamalay-malay na may nakatingin sa kanila mula sa malayo. Walang iba kundi si Alvin ang determinadong patayin si Zoro. Dati, si Zoro, isang elder mula sa Black Cat Resect, ay nagtungo sa lower province ng Dao Martial Saint Land at sa Asher Cloud Mansion upang puwersahang kunin ang Devil Seal Tablet mula kay Alvin. Ang pinakamahalaga, napatay niya ang kanang kamay ng ama ni Alvin, si Elder Ku, at isang pangkat ng Black Armored Guards. Mula noon, itinuring ni Alvin si Zoro bilang kanyang mortal na kaaway. Dahil nakilala ni Alvin si Zoro sa Sin City, alam niyang ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin niya si Zoro. Kung maghihintay siya hanggang bumalik si Zoro sa Black Cat Resect, hindi sigurado kung kailan lalabas muli si Zoro. Dahil ang Black Cat Resect ay kailangang maghanda para sa posibleng pagsalakay ng mga angkan ng Diablo, nagpadala sila ng mga tao sa Sin City upang mangalap ng mga mapagkukunan. Sa sandaling bumalik si Zoro sa Black Cat Resect, halos tiyak na magtatagal bago siya muling lumabas. Dahil dito, ayaw palampasin ni Alvin ang pagkakataong ito. Hihintayin ko na lang silang maghiwalay ulit.
Sa sandaling maghiwalay sila, maipapatupad ko na ang plano ko. Napaisip si Alvin habang tinitiktikan niya si Zoro at ang Elder ng Black Ketresek mula sa malayo. Bilang nangungunang weapons specialist sa mundo sa kanyang nakaraang buhay, si Alvin ay may pambihirang kakayahan sa pagsubaybay. Kahit na ang Black Ketresek Elder sa tabi ni Zoro ay isang powerhouse sa fifth form of the Saint Celestial Stage, hindi niya nakita ang presensya ni Alvin. Makalipas ang mga 15 minuto. Marahil ay narinig ng Diyos ang tahimik na panalangin ni Alvin, ang Elder ng Black Ketresek sa wakas ay nakipaghiwalay kay Zoro. Lalong lumawak ang distansya sa pagitan nila. Gayunpaman, kapag umabot na ito sa isang tiyak na distansya, ang Elder ng Black Ketresek ay automatikong lalapit muli kay Zoro. Tila pinanatili niya si Zoro sa loob ng isang tiyak na saklaw upang hindi malihis si Zoro sa saklaw ng kanyang divine consciousness. Si Zoro ay anak ng isa sa Black Ketresek's 4 Great Karma Pass, ang Golden Lion King. Dahil ang Elder ng Black Ketresek ay dumating sa paglalakbay na ito kasama si Zoro, natural lang na kailangan niyang bantayan si Zoro. Kung may nangyari kay Zoro, hindi maganda ang magiging wakas para sa kanya kapag bumalik siya sa Black Ketresek. Bagamat siya ay nasa fifth form of the Saint Celestial Stage, para siyang langgam sa harap ng Golden Lion King. Ang Golden Lion King ay isang karmapes ng Black Ketresek. Ang lahat ng karma pa sa Black Ketresek ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas pa. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin na si Zoro at ang Black Ketresek na Elder ay medyo malayo sa isa't isa at agad na kumilos. Oras na. Ang bilis ni Alvin ay hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal. Tama lang ang bilis nito para sa isang ordinaryong martial cultivator sa early quintessential Saint Stage. So, pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Alvin malapit sa Zoro, at lumipad siya ng halos 10 metro ang layo mula kay Zoro. Natural na napansin agad ni Zoro ang presensya ni Alvin. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita ang bilis ni Alvin, hindi na niya pinansin si Alvin dahil akala niya ay isa lamang martial cultivator si Alvin sa early quintessential Saint Stage. Hindi niya akalain na nagbabanta si Alvin sa kanya. Nang magkaharap na sina Alvin at Zoro, biglang itinaas ni Alvin ang kanyang mga braso na parang may sasalo siya bago siya tuluyang tumigil sa paggalaw. Dahil sa biglaang paggalaw ni Alvin, si Zoro ay nagbantay. Huminto sa paggalaw si Zoro at galit na tumingin kay Alvin. Higit pa rito, pinalawig ni Zoro ang kanyang divine consciousness para suriin ang cultivation base ni Alvin. Maagang quintessential Saint Stage. Matapos malaman ni Zoro ang tungkol sa cultivation base ni Alvin, nakaramdam siya ng kagaanan. Kinawian niya ang sarili dahil sa sobrang pag-iingat. Ang isang nagsasaka lamang sa early quintessential Saint Stage ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanya. Hindi siya tumigil sa paggalaw dahil sa akin. Pagkatapos noon, napansin ni Zoro na hindi man lang siya nilinga ni Alvin pagkatapos niyang huminto sa paggalaw ay umiling si Zoro at naghanda na umalis. Biglang. Azure Saber. Bulalas ni Alvin. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Zoro. Azure Saber. Hindi ba isa ito sa Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking? Bakit biglang sumigaw ng Azure Saber, ang batang cultivator sa early quintessential Saint Stage? May nangyari ba? Pagkatapos noon, natuklasan ni Zoro ang early quintessential Saint Stage cultivator na hindi man lang siya tinitigan kanina ay nagsimulang lumingalinga sa paligid pagkatapos ng kanyang bulalas. Nang makita niyang nakatingin sa kanya si Zoro, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Kasunod nito, nakita ni Zoro ang early quintessential Saint Stage cultivator na huminga ng malalim bago siya nagsimulang tumakbo sa direksyong kanluran. Una, sumigaw siya ng Azure Saber, tapos ngayon, tumatakbo na siya sa kanluran. Para nagtaas siya ng mga braso kanina. Malamang nakakatanggap siya ng Voice Transmission Jade Token. Maaaring ito ay tungkol sa Azure Saber. Kanina lang, nabalitaan ko na ang Azure Saber ay lumitaw sa Western Region, at ngayon ay nagkataon siyang tumatakbo sa kanluran. Sari-saring ideya ang lumitaw sa isip ni Zoro. Kailangan ko siyang sundan. Posibleng mayroon siyang impormasyon tungkol sa Azure Saber. Kung makuha ko ang Azure Saber para sa aking ama, tiyak na matutuwa siya.
Isang bakas ng kasakiman ang lumitaw sa mga mata ni Zoro habang sinusundan niyang mabuti ang nagsasaka ng early quintessential saint stage. Ang magsasaka ay isang gwapong lalaki na may matingkad na mga mata at hugis espada ang mga kilay. Nakasuot siya ng purple. Bakit parang nakita ko na ang figurang ito dati? Naisip ni Zoro sa sarili habang patuloy na sinusundan ang binata na naka-purple. Gayunpaman, hindi niya moari kung saan niya nakita ang lalaking ito noon. Sigurado si Zoro na hindi pa niya nakilala ang taong ito. Kung hindi, nakilala niya siya. Elder Chu, may isang bagay na dapat kong asikasuhin. Magkikita pa tayo. Nagpadala ng mensahe si Zoro sa Elder ng Black Ketre Sect sa pamamagitan ng voice transmission bago siya umalis sa hanay ng Divine Consciousness ng Black Ketre Sect Elder habang hinahabol niya ang binata na naka-purple. Ayaw niyang malaman ng matanda ng Black Ketre Sect sa fifth form of the Saint Celestial Stage ang tungkol sa posibleng impormasyon sa Azure Saber. Kung hindi, hindi niya makukuha ang kanyang mga kamay sa Sable. Bagamat tungkol sa lakas at katayuan, ang Elder ng Black Ketre Sect ay hindi katugma sa ama ni Zoro, ang Elder ay may isa pang Karmapas na sumusuporta sa kanya. Kung nagpa siya ang matanda na agawin ang Azure Saber mula kay Zoro at ibigay ito sa iba pang mga Karmapa, wala nang matitira para sa kanya at sa kanyang ama. Siyempre, ayaw niyang makita iyon. Para sa kadahilanang ito, pansamantala niyang inalis ang Elder ng Black Ketre Sect at sinundan ang binata na nakasuot ng lila upang makita kung mayroon talaga siyang impormasyon sa Azure Saber. 2112 Si Tang Shenchu, isang cultivator sa fifth form of the Saint Celestial Stage ay ang Black Ketre Sect Elder na nasa tabi ni Zoro. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang Divine Consciousness para subaybayan si Zoro para sa mga layuning pangkaligtasan kahit na wala siya sa tabi niya. Kung may banta laban kay Zoro, agad siyang ipapaalam dito para mailigtas niya siya. Gayunpaman, dahil ang kanyang Divine Consciousness ay patuloy na nakatuon kay Zoro, hindi siya nakatutok sa paligid ni Zoro. Sa madaling salita, maaalerto lamang si Tangshen kung nasa panganib si Zoro. Gayunpaman, hindi niya alam kung nasaan siya o kung sino ang kasama niya. Elder Chu, may mga bagay akong aasikasuhin. Magkikita pa tayo. Nagulat si Tangshen nang matanggap niya ang voice transmission ni Zoro. Pagkatapos, napansin niyang umalis na si Zoro sa saklaw ng kanyang Divine Consciousness nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Hindi niya mahanap ang kinaroroonan ni Zoro kahit na ginamit niya ang kanyang Divine Consciousness para hanapin siya. Talagang sinira ng Golden Lion King si Zoro na bulok. Hindi ba alam ni Zoro na may panganib sa lahat ng dako sa Sin City? Naging malungkot ang ekspresyon ni Tangshen nang matuklasan niyang hindi niya mahanap si Zoro. Sana manatiling ligtas siya. Kung hindi, papatayin ako ng Golden Lion King pagbalik ko sa Black Ketre Sect. Ang Golden Lion King ang pinakamarahas sa 4 na dakilang Karmapas sa Black Ketre Sect. Karamihan sa mga taong pinatay ng Golden Lion King ay walang buo na bangkay nang sila ay mamatay. Dapat kong ipagpatuloy ang paghahanap. Nawala ng motibasyon si Tangshen na bumili ng mga mapagkukunan nang maisip niya ang galit ng Golden Lion King na sasapit sa kanya kung mapahamak si Zoro. Sa huli, nagpasya siyang hanapin si Zoro sa Sin City. Nakalulungkot para sa kanya na sinimulan niya ang kanyang paghahanap sa maling bahagi ng lungsod. Nakaalis na si Zoro sa Sin City sa kanlurang gate nang malaman ni Tangshen na wala si Zoro sa silangang bahagi ng Sin City. Si Zoro ay umalis sa Sin City kasunod ng mga truck ng binata na nakasuot ng purple. Nagpasya si Zoro na sundan ang binata na nakasuot ng lila nang marinig niyang bumulalas ng malakas ang binata na nakasuot ng lila, Azure Saber. Naisip niya na malamang na nakatanggap ng impormasyon ang binata na nakasuot ng purple tungkol sa lokasyon ng Azure Saber. Lalo siyang nakaramdam ng katiyakan na tama siya nang makita niyang patungo sa kanluran ang binatilyong nakasuot ng lila. Ang target ni Zoro ay ang Azure Saber, isa sa Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking. Ang binata na nakabuntot ni Zoro ay walang iba kundi si Alvin. Tagumpay. Halos hindi mapigilan ni Alvin ang kanyang pananabik nang makita niyang kinuha ni Zoro ang pain na maingat niyang inilatag. Binalak niyang kusang umalis si Zoro sa tabi ng Elder ng Black Ketre Sect na nasa fifth form of the Saint Celestial Stage.
Ito ang tanging paraan upang masiguro ang kanyang sariling kaligtasan pagkatapos niyang patayin si Zoro. Kailangan ni Alvin ng isang bagay na magpapasigla sa interes ni Zoro. Isang bagay na hindi niya handang ibahagi sa ibang tao. Sa oras na iyon, ang Azure Saber ay lumitaw sa kanyang isip. Ang Azure Saber ay isang sikat na Super Saint weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Nagpasya si Alvin na gamitin ang Azure Saber para akitin si Zoro palayo. Alam niyang may mga alingaw-ngaw na lumitaw ang Azure Saber sa Western Region. Natural, maririnig din ito ng Black Ketresek. Kaya naman nagpasya siyang tumakbo sa kanluran. Alam niyang makakarating si Zoro sa conclusion na mayroon siyang impormasyon tungkol sa Azure Saber. Bago umalis sa Sin City, ipinaalam ni Elder Hal kay Alvin na umalis na si Zoro sa protection na saklaw ng Divine Consciousness ng Black Ketresek Elder. Alam ni Alvin na kaya niyang patayin si Zoro kapag umalis na sila sa Sin City, ngunit hindi siya nagmamadaling kumilos. Habang lumayo siya, mas magiging ligtas siya. Zoro, mamamatay ka ngayon. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Sa 10 Super Saint Weapon sa Dao Martial Saint Land, nagmamay-ari ka na ng isa, pero gusto mo pa ng isa. Sino ka sa tingin mo? Sa palagay mo ba ay nasa iyong panig ang Diyos? Napaisip si Alvin sa kanyang sarili habang patuloy siyang naglalakad pakanluran. Alam na alam ni Alvin na si Zoro ang sumando sa kanya ng mag-isa dahil gusto niya ang Azure Saber sa kanyang sarili. Ginamit niya ang kasakiman ni Zoro laban sa kanya at naakit siya sa isang bitag. Kung tutuusin, base sa nakikita niya, si Zoro ay isang taong sobrang sakam. Huminto si Alvin pagkatapos niyang 10,000 milya ang layo mula sa Sin City. Hindi siya nag-aksaya ng oras bago niya sinimulang pakilusan ang kanyang Sun Saint Energy nang walang pagpipigil. Pangunahing taktika sa paglamon. Agad na inihagis ni Alvin ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, at nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool sa kanyang katawan. Pagkatapos, nagsimula itong sumipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid. Ang kanyang Sun Saint Energy ay tumataas sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa una, ang Sun Saint Energy ni Alvin ay maihahambing sa Saint Origin ng isang cultivator sa unang anyo ng Saint Celestial Stage. Kahit na ang Sun Saint Energy ni Alvin ay hindi maihahambing sa Saint Origin ng isang cultivator sa third form of the Saint Celestial Stage, medyo malapit siya dito. Ang kanyang Sun Saint Energy ay kasalukuyang mas malakas kaysa sa Saint Origins ng karamihan sa mga cultivator sa second form of the Saint Celestial Stage. Mula nang makapasok sa early quintessential Saint Stage, medyo bumuti ang aking Sun Saint Energy. Sa aking divine abilities at skills, isang ordinaryong cultivator sa third form of the Saint Celestial Stage ay hindi katugma sa akin kahit na hindi ko ginagamit ang Jasper Celestial Sword. Naramdaman ni Alvin ang lakas na Dom Alloy sa kanyang katawan matapos itaas ng Elementary Devouring Tactic ang kanyang Sun Saint Energy. Hindi na siya makapaghintay na makipaglaban sa isang tao para subukan ang kanyang bagong lakas. Kung gagamitin ko ang Jasper Celestial Sword, hindi ako magagapi sa mga cultivator sa ibaba ng fourth form of the Saint Celestial Stage. Sa katunayan, sigurado akong makakapatay ako ng ordinaryong powerhouse sa fourth form of the Saint Celestial Stage kung gagamitin ko ang Jasper Celestial Sword. Lumakas ang kumpiyansa ni Alvin habang iniisip niya ito. Nagkataon lang na ayaw kong mamatay si Zoro ng mabilis na kamatayan. Magagawa kong maglaan ng oras at subukan ang aking divine abilities at kakayahan sa kanya para makita ang mga pagbabago pagkatapos kong makapasok sa early quintessential Saint Stage. Ituturo ko sa kanya ang kahulugan ng panghihinayang at kawalan ng pag-asa. Napabuntong hininga si Alvin nang maalala niya kung paano pinatay ni Zoro si Elder Ko at ang pangkat ng Black Armored Guards. Pakiramdam niya ay saysubog ang lahat ng kanyang nakukulong galit anumang oras ngayon. Bakit bigla siyang tumigil sa paggalaw? Anong ginagawa niya? Paano tumaas ng husto ang kanyang kapangyarihan sa napakaikling panahon? Nagcast ba siya ng assist type na divine ability? Ang isip ni Zoro ay napuno ng hindi mabilang na mga katanungan. Nang makita niyang huminto sa paggalaw si Alvin, tumigil din siya sa paggalaw. Natuklasan ni Zoro ang mga pagbabago kay Alvin nang gamitin niya ang kanyang divine consciousness para suriing muli si Alvin.
Nagulat siya nang makitang ang binata na nakasuot ng purple na ang cultivation base ay dapat na nasa early quintessential stage ay tila may enerhiya na mas malakas kaysa sa Saint Origin ng isang powerhouse sa second form of the Saint Celestial stage. Kahit na hindi ito kasing lakas ng Saint Origin ng isang powerhouse sa third form of the Saint Celestial stage, medyo malapit pa rin ito dito. Mukhang misteryoso talaga ang binatang ito. Kahit na matapos matuklasan ang mga pagbabago kay Alvin, hindi nag-alala si Zoro at hindi rin siya nakaramdam ng pananakot. Ito ay dahil mas malakas pa rin siya kahit na hindi gumagamit ng anumang mga diskarte kumpara kay Alvin na ginamit ang lahat ng kanyang mga diskarte. May tiwala siyang madali niyang matatalo ang lalaking nauna sa kanya kung gagamitin niya ang kanyang divine abilities. Zoro. Isang bumang na boses ang tumunog ng malalim ang iniisip ni Zoro. Parang pamilyar sa kanya ang boses kahit hindi niya matindaan kung saan niya ito narinig noon. Matapos mabawi ni Zoro ang kanyang katinoan, nakita niya ang binata na nakasuot ng lila na sinusundan niya ay tumalikod at lumipad upang tumayo sa tapat niya. Napansin mo ba ako? Nag-iba ang ekspresyon ni Zoro nang mapagtanto niyang natuklasan ng binata na naka-purple ang kanyang presensya. Higit sa lahat, parang kilala siya ng binata na naka-purple. Kung hindi, paano malalaman ng binata na naka-purple ang kanyang pangalan? Plano ko talagang akitin ka dito. Paanong hindi ko malalaman na sinusundan mo ako? Naiinis na sabi ni Alvin habang malamig na nakatingin kay Zoro. Naakit mo ako. Kung si Zoro ay wala pa rin kaalam-alam tungkol sa kung ano ang nangyayari pagkatapos makinig sa mga salita ni Alvin, nabuhay siya ng walang kabuluhan. Sinadya ni Alvin ang Azure Saber para akitin siya. Agad na pinag-aralan ni Zoro ang kanyang paligid. Naisip niya na ang lalaking nakasuot ng lila ay hindi dapat mag-isa dahil hindi niya inakala na ang binata na nakasuot ng lila ay katapat niya. Huwag kang mag-abala. Tayong dalawa lang ang nandito, nakangiting sabi ni Alvin. Madali niyang mahulaan kung ano ang iniisip ni Zoro batay sa mga kilos ni Zoro. 2113. Kami lang. Hindi kumbinsido si Zoro nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nagpatuloy siya sa pagmamasid sa paligid. Ginamit niya ang kanyang divine consciousness para suriin ang bawat sulok ng kanyang paligid na para bang hindi siya magpapahinga hanggang sa matagpuan niya na nagtatago pa rin ang taong kumbinsido niya. Natahimik si Alvin sa ginawa ni Zoro ngunit hindi na siya nagsalita. Malamig ang kanyang tingin habang nakatitig kay Zoro. Kinilig si Zoro nang maramdaman niya ang titig ni Alvin sa kanya. Mabilis siyang nanimbalik sa katinoan at lumingon kay Alvin. Sa sandaling ito, nararamdaman niya ang matinding pagpatay na nagmumula kay Alvin. Sino ka? Bakit mo ako niloko? Tanong ni Zoro sa malalim na boses. At the same time, nag-iingat pa rin siya sa paligid, natatakot na baka may makalusot sa kanya. Kung ito man ay ang figure o ang boses ng binata na ito na naka-purple, naisip ni Zoro na mukha siya at parang pamilyar. Gayunpaman, hindi niya matindaan kung kailan niya nakilala ang binata na nakasuot ng lila. Gayunpaman, sigurado siya sa isang bagay. Hindi pa niya nakita ang mukha ng lalaking ito. Hindi pamilyar ang mukha ng lalaki. Natitiyak niyang hindi ipinagkaila ng binata na naka-purple ang kanyang hitsura. Dahil dito, nakaramdam siya ng labis na pagkalito. Sino ba itong binata na nakasuot ng purple? Bakit niya siya hinikayat palabas dito? Bakit parang pamilyar siya? Tumawa ng malakas si Alvin nang marinig niya ang tanong ni Zoro. Walang pigil ang kanyang pagtawa. Sino ako? Dahil sa pagtawa ni Alvin, hindi mapalagay si Zoro. Sumigaw siya, bakit ka tumatawa? Brat, alam mo ba ako? I'm black. Bago pa matapos ni Zoro ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Alvin at sinabing, alam kong isa kang elder ng Black Ketre Sect, at alam kong ang iyong ama ay ang Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketre Sect. Hindi mo na kailangang bigyan ako ng rundown ng iyong background. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Kung hindi, bakit kita liligawan? Matiim na tinitigan ni Alvin si Zoro nang may pag-iinis. Ikaw. Sino ka ba? Iba't ibang ekspresyon ang lumiwanag sa mukha ni Zoro habang bumababa ang boses nito. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panganib kahit na alam niyang hindi katapat ang binata na nakasuot ng lila.
Akala niya ang pakiramdam ng panganib na nararamdaman niya ay nagmumula sa taong nagtatago sa kanyang paligid. Kaya naman, patuloy niyang ginagamit ang kanyang divine consciousness para hanapin ang kanyang paligid. Zoro, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo akong mabuti. Nagbago ang boses ni Alvin. Kasabay nito, ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nagsimulang lumipat bago ito tuluyang napalitan ng ibang mukha. Sa wakas ay isiniwalat ni Alvin ang kanyang tunay na anyo. Nang makita ni Zoro ang tunay na anyo ni Alvin, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at isang ekspresyon ng hindi makapaniwala ang lumitaw sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay may nakabara sa kanyang lalamunan, hindi siya makapagsalita. Sa ilang sandali, parang tumigil ang oras. Si Zoro, natural, nakilala si Alvin sa sandaling isiniwalat niya ang kanyang tunay na anyo. Dati, pilit niyang kinuha ang Devil Seal Tablet, isa sa 10 Great Super Saint Weapons, mula kay Alvin. Papatayin sana siya ni Zoro kung si Alvin ay hindi isang 9-clawed Dragon Warrior dahil ayaw niya ng gulo sa Dragon Clan. Bukod pa riyan, hindi niya ito pinatay dahil hindi niya akalaing aabot ng malaki si Alvin kahit na siya ay isang 9-clawed Dragon Warrior. Noong siya ay nasa Azure Cloud Mansion, sinuri niya ang innate spiritual root ni Alvin at nakumpirma na si Alvin ay nagtataglay lamang ng dilaw na innate spiritual root. Sa kanyang opinyon, ang isang tao na may dilaw na innate spiritual root ay walang tao kahit na sila ay itinuturing na may talento sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Noong panahong iyon, naisip niyang hindi kailanman magiging banta sa kanya si Alvin. Di Alvin. Paano ito naging posible? Paano magiging ikaw? Nabawi ni Zoro ang kanyang katinoan pagkatapos ng ilang sandali. Tumingin siya kay Alvin ng may gulat at takot. Bakas din sa mga mata niya ang kawalan ng paniwala. Kahit sa kanyang panaginip ay hindi niya naisip na ang binata na nakasuot ng lila na ang lakas ay halos kapantay ng kanyang lakas matapos ibigay ng binata na nakasuot ng lila ang kanyang divine abilities ay si Alvin na nakatagpo niya sa Azure Cloud Mansion sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Noong nakaraan, kahit na si Zoro ay halos imposible para kay Alvin na nagtataglay ng mapusyaw na dilaw na innate spiritual root na makapasok sa quintessential saint stage kahit na dumating si Alvin sa upper province. Naisip niya na ang limitasyon ni Alvin ay nasa tuktok ng exemplary saint stage. Kahit na nagawa ni Alvin na makapasok sa quintessential saint stage kung nagkataon, magiging lubhang mahirap para sa kanya na umunlad pa. Bilang isang powerhouse ng Saint Celestial Stage, naisip ni Zoro na si Alvin ay magiging parang langgam pa rin kahit na lumakas na si Alvin. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay walang kwenta at hindi man lang banta sa kanya. Ito ay ganap na wala sa kanyang inaasahan na ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion sa lower province ng Dao Martial Saint Land na itinuturing niyang parang langgam ay lalago ng napakalakas sa loob lamang ng 1 o 2 taon. Si Alvin ay halos kasing lakas niya. Hindi pinansin ni Alvin ang sorpresa ni Zoro. Naging mas malamig ang kanyang tingin habang walang pakialam na sinabi, Zoro. Noon, pinatay mo si elder ko sa aking Azure Cloud Mansion at inagaw ang Devil Seal Tablet palayo sa akin. Pinlano mo pang ang sirain ang Azure Cloud Mansion kahit na nabigo kang gawin ito sa huli. Sa oras na iyon, nanumpa ako sa aking sarili na kung hindi kita papatayin sa araw na ito, ako mismo ang magiging walang silbi sa akin. Ang boses ni Alvin ay unti-unting naging mahinahon habang nagsasalita siya. Gayunpaman, ang kanyang layunin sa pagpatay ay lumakas at lumakas sa kanyang mga mata. Tawa ng tawa si Zoro nang marinig niya ang mga salita ni Alvin at pagkatapos niyang makumpirma na wala talagang nagtatago sa kanyang paligid. Si Alvin ay patuloy lamang na tumingin sa kanya ng mahinahon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumigil sa pagtawa si Zoro. Tinitigan niya si Alvin ng masama habang sinabi niya, Alvin, kahit na hindi ko alam kung anong bigla ang pagkikita ang kinailangan mong lumakas ng napakalakas sa iyong pangit na innate spiritual root, sa tingin mo ba talagang nakulong mo ako? Bagamat nabigla si Zoro sa pagbuti ni Alvin sa loob ng 2 taon na ito, hindi niya ito masyadong inisip. Nanatili siyang kalmado dahil wala siyang magagawa sa paglaki ni Alvin sa lakas. Ipinagpalagay niya na si Alvin ay napakatapang na kumilos sa oras na ito dahil siya ay lumakas at siya ay isang 9-clawed Dragon Warrior.
Sa opinyon ni Zoro, sa paghusga sa kasalukuyang lakas ni Alvin, kung siya ay mag-transform sa isang Nine-Clawed Dragon Warrior, maaaring siya ay katapat ni Zoro. Gayunpaman, magiging mahirap para sa kanya na talunin si Zoro. Sa makatuwid, hindi natakot si Zoro. Si Zoro ay anak ng Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapa sa Black Ketra sect. Bukod dito, siya ang nag-iisang anak na lalaki ng Golden Lion King. Hindi lang ang lakas niya ang maaasahan niya. Kung mag-transform siya sa isang Nine-Clawed Dragon Warrior, dapat ako pa rin ang kapat niya. I suppose I'll landi with him for a while. Magpapadala ako ng mensahe kay Elder Cho kapag nagsawa na ako sa pakikipaglaro sa kanya. Kahit na mas malakas siya kaysa sa akin, at hindi ako maabot ni Elder Chu sa tamang panahon, mayroon pa rin akong Dao Talisman na maaaring magpadala sa kanya sa impyerno sa isang iglap, naisip ni Zoro sa kanyang sarili. Hindi siya natakot kay Alvin. Makikita mo na agad. Sabi ni Alvin bago siya gumawa ng biglaang hakbang. Sa isang iglap lang, ang Marangel na Sun Saint Energy ay lumabas sa katawan ni Alvin at naging isang pares ng nagninangas na mga pakpak na umusbong mula sa kanyang likuran. Ang mga pakpak ay lubhang parang buhay. Maging ang apoy sa mga pakpak ay nagpainit sa paligid. Ang mga pakpak ng Golden Crow. Inihagis ni Alvin ang kanyang high-grade movement na divine ability. Sa sandaling ihagis ni Alvin ang kanyang divine ability at isang pares ng nag-aalab na pakpak ang lumitaw sa kanyang likuran, si Zoro na nakatingin sa kanya ng masama ilang sandali lang ang nakalipas ay sumigaw, "Why ikaw ang kababalaghan ng Fire Worship Sect, Alvin?" Kung makikinig ng mabuti, maririnig ng isang tao ang bahagyang panginginig sa boses ni Zoro kapag nagsalita siya. Nang makita ni Zoro ang nag-aalab na mga pakpak at naalala ang uri ng tulong na divine ability na inihagis ni Alvin kanina upang itaas ang kanyang lakas, ang mga puzzle ay nagsimulang mahulog sa lugar para kay Zoro. Agad niyang naalala si Alvin, ang bagong kababalaghan mula sa Fire Worship Sect na kamakailan ay naging sikat sa Dao Martial Saint Land. Alvin, ang bagong prodigy mula sa Fire Worship Sect. Nagawa niyang talunin si Boris na pumangalawa sa pwesto at pumalit kay Boris bilang pangalawang pinakamalakas na prodigy sa Fire Worship Sect. Bukod dito, si Alvin ay nirerango din sa ika-421 na lugar sa Supreme Saint Ranking. Habang sumikat si Alvin sa Fire Worship Sect, ang balita tungkol sa kanyang pagkabisado sa 4 na high-grade divine abilities ay kumalat na parang apoy sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, na ikinagulat ng lahat. Karaniwan na para sa mga powerhouse mula sa mas lumang henerasyon na makabisado ang 4 na mataas na grado na divine abilities. Gayunpaman, halos hindi narinig para sa isang napakabata na makabisado ang 4 na mataas na grado na divine abilities. Ito ay napakabihirang maging sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land. Para sa kadahilanang ito, ang balita ng Alvin na matagumpay na pinagkadalubhasaan ang 4 na mataas na grado na divine abilities ay isang kilalang katotohanan sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Kahit na si Zoro na nasa Black Ketra sect ay narinig ang tungkol dito. Agad na nakilala ni Zoro ang high-grade movement na divine ability na ginawa ni Alvin dahil sa hindi pangkaraniwang katangian nito. Golden Crow's Wings. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.